Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 401 hanggang 410. Kabanata 401, mag-withdraw ng pera sa lungguhit 1. Ang mga tao ng pamilya ng Cook ay dumating ng may mahusay na momentum, ngunit umalis na may gusot na pagkatalo. Naghanda pa si Bran Cook ng isang buong hanay ng mga dahilan, at dala ang nasugatan na Ken Leo Cadia. Binalak niyang iwan si Keller Radcliffe na walang imak, humingi ng paumanhin sa publiko, at magbayad para sa mga pagkalugi. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makapagsalita ay nabugbog na siya hanggang sa hindi na siya makilala ng sarili niyang ina. Dumating sila na mapagmataas at matayog, ngunit umalis sa mga stretcher. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap ni Bran Cook ang gayong kahihiyan na sinundan siya nito hanggang sa bahay ng kanyang lola. Sa loob-loob niya, sumumpa siya na bukas ay tiyak na papaluhod siya kay Keller Radcliffe at makikiusap. Siyempre, iyon ay ibinigay na maaari pa siyang tumayo. Sa halip na matakot sa maalab na mga aksyon ni Julius Reed ngayon, nakaramdam ng sobrang ginhawa si Keller Radcliffe. Ang pagkakaroon ng ganitong asawa na nagpoprotekta at nagmamahal sa kanya ay pangarap ng maraming babae. Siyempre, mas naintindihan niya kung bakit naging walang awa si Julius Reed. Dahil sa insidente ngayon ni Zaid Radcliffe, masama ang pakiramdam niya, at mas lumala pa ito nang harangin siya ni Bran Cook sa kanyang pintuan at pinagsabihan siya. Ang pambubugbog na inihatid ni Julius Reed ay talagang nagpasigla ng kaunti. Lahat ng ito, ginawa para sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ang taong ito ay may hinala ng domestic abuse. Si Anna Harris, na kanina pa nakamasid sa laban mula sa bintana, ngayon ay dumungaw sa tainga ni Keller Radcliffe at bamulong. Napakahusay ng pandinig ni Julius Reed. Bahagyang napaawang ang bibig ni Keller Radcliffe nang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Anna Harris. Domestic abuse, ha? Bakit hindi muna ako mag-practice sa'yo? Nakangiting sabi ni Julius Reed. Holy crap, narinig pa niya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Anna Harris sa hindi makapaniwala. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya, paano niya aasahang ilalapat ang sentido komon sa lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na maaaring lumaban sa mga may baril gamit lamang ang kanyang mga kamao. Aalis ako saglit, kumain muna kayo, at baka hindi na ako bumalik para sa hapunan. Pagkatapos niyang mag-announce, tumalikod si Julius Reed at lumabas ng mansyon. Pagdating niya sa pinto, tinawagan niya si Aaron Jackson, ipapunta sa akin ang lahat ng bank president ng Gonzales City. Kuwait, makalipas ang 15 minuto. Bronze Sparrow Terrace ng Gonzales City. Ito ang kuta ni Aaron Jackson, kung saan maraming mayayamang negosyante ang madalas pumunta. Nang bumisita ang mga amo mula sa ibang probinsya sa Gonzales City, dito rin sila nanatili. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga presidente ng bangko mula sa mga pangunahing bangko ng Gonzales City ay nakaupo sa isang prestihiyosong bulwagan ng imperial, masiglang nag-uusap. Ano sa tingin mo ang tawag sa atin ni Aaron Jackson dito? Bulong ng isang bank president. Wala akong ideya, pero parang urgent. Tama, binanggit ba niyang Master Cook ang bagay na iyon sa inyo? May casual na nagtanong sa kanilang mga bakanteng oras. Oo, nakatanggap ako ng abiso kaninang umaga, na nagsasabing kailangan kong pumunta sa Radcliffe Group bukas para humingi ng pera, bawat isa ay may isang pangkat ng mga abogado. Mukhang totoo ang mga chismis, gusto talaga niyang Master Cook na makipaglaban sa Radcliffe family hanggang sa wakas. Sagot naman ng isa, dahil bumalik siyang Master Cook mula sa kabisera, halatang may gusto siyang gawin. Tungkol sa kahilingang ito, dapat kong suportahan ito, ngunit para sa iba sa inyo, hindi ako makikialam. Nang marinig na nais ni Bran Cook na bumuo ng isang alyansa sa negosyo, ang mga bangkiro na ito ay labis na nasasabik. Ang ganitong malaking negosyo ay hindi maiiwasang magsasangkot ng mga pautang.
Hanggat maaari silang magpahiram ng pera, magkakaroon sila ng malaking interes. Sa oras na iyon ang kanilang pagganap sa pagtatapos ng taon ay tiyak na magiging kahanga-hanga, at ang paglipat sa Five River Province upang maging isang presidente ng bangko ay maaaring posible. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang antas, ang pagsulong ng higit pa ay medyo mahirap. Dapat suportahan ko rin ito, walang tanong, kapag nagsalita siyang Master Cook, syempre, tutulong ako. Mas maraming boses ang sumang-ayon. Karaniwang nagbahagi sila ng impormasyon, at mula sa simula, malinaw na ang lahat tungkol sa sitwasyon. Ito ay walang iba kundi ang Brancock na gustong gumamit ng kutsilyo ng ibang tao upang pumatay, na naglalayong ibagsak ang Radcliffe Group. Kung tutuusin, normal lang ang paghingi ng pera, na inaapi ng buong Gonzales City ang Radcliffe Group. Kung hindi mabawi ang pera, malamang na maging masamang utang. Kahit na ang Radcliffe Group ay nag-auction ng mga asset, kailangan pa rin nilang magbayad ng kaunting pera. Kapag pumayag ang unang tao, tiyak na susunod ang iba. Kung si Brancock ay talagang pinamamahala ang patatagin ng alyansang ito, at hindi sila bumaling sa kanila para sa mga pautang sa ibang pagkakataon, ito ay isang napakalaking kawalan. Walang gustong tratuhin ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang mukha ay isang bagay na ibinibigay sa isa't isa. Ladies and gentlemen, salamat sa paghihintay. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa pintuan. Kasunod nyon, pumasok sa private room si Julius Reed, kasama si Aaron Jackson. Aaron Jackson. Lahat ng mga bangkero ay tumayo bilang paggalang kay Aaron Jackson. Sa Gonzales City, ang pinakamakapangyarihang tao ay si Aaron Jackson. Sino ito? Napatingin sila kay Julius Reed at nagtanong ng malakas. Hindi pamilyar ang binatang ito at, kung tutuusin, hindi dapat nasa kwartong ito. Gayunpaman, tila lubos na pinahahalagahan ni Aaron Jackson ang kabataang ito. Ang mga matalinong individual sa silid ay natural na gustong makarating sa ilalim nito. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, ngunit may isang bagay na nais kong suriin mo ako. Umupo si Julius Reed sa isang upuan at kumuha ng isang stack ng bank card mula sa kanyang bulsa. Sakop ng mga card na ito ang bawat bangko na kinakatawan sa silid. Isa-isa niyang itinulak ang mga card na ito sa mga kamay ng kani-kanilang presidente ng bangko. Pagkatapos ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay, pakiusap, tulungan mo akong suriin, kung magkano ang balanse dito. Ito, nang matanggap ng mga bangkero ang mga card, nakita ng kanilang mga mata ang pagkagulat. Ito ang mga top tier na itim na card ng bawat bangko, na pagmamayari lamang ng mga napakakilalang kliyente. Nagpalitan sila ng tingin, mas nabigla kaysa dati. Sino ang posibleng humawak ng napakaraming itim na card ng sabay-sabay? Kailan lumitaw ang napakayamang pangalawang henerasyong kabataan sa Gonzales City? Napakabata pa ng binata, at normal lang para sa kanila na hindi siya makilala, ngunit sigurado sila na sa likod ng kabataan ay tiyak na may mabigat na ama. Bagamat hindi nila naiintindihan ang intensyon ng binata, hindi pa rin naglakas loob ang mga bangkero na magpabiye sa kahilingan ng customer at mabilis na inayos ang kanilang mga tauhan upang suriin kaagad ang balanse sa mga account. Habang unti-unting ipinabalik ng mga teller ng iba't ibang bangko ang impormasyon, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Mayroong daan-daang bilyon ang mga ari-arian sa bawat card. Sige, ngayong nasuri na natin, pag-usapan natin ang tungkol sa totoong negosyo. Sinabi ni Julius Reed na may banayad ng ngiti, na iniabot ang kanyang mga kamay, gusto kong bawiin ang lahat ng perang ito. Napabuntong hininga ang mga bangkero. Isa itong pag-withdraw ng napakalaking halaga. Sa sandaling umalis ito sa kanilang mga kamay, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa anumang mga promosyon sa hinaharap. Kung saan ko ito idedeposito, depende iyon sa iyong mga pagtatanghal. Ang pahayag na ito mula kay Julius Reed ay ganap na nagdulot ng kaguluhan sa mga banker na naruroon. Hello, ako ang presidente ng Green Flag Bank. Ako ay mula sa Celestial Bank. Kinatawan ko ang Wealthy Bank. Ang mga bangkero, tulad ng mga baliw, ay natakot na mawalan ng pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 402, pagdating sa pinto sa lungguhit isa. Markang Paywa. Napakalaking deposito, kung talagang may secure ko ito, malapit na ang promosyon.
Kahit na hindi ko maakit ang deposito, ang pagtiyak na ang perang ito ay hindi gumagalaw ay isa ring perpektong diskarte. Dahil kapag lumabas na ang pondo, ang ganoong kalaking halaga ay tiyak na magpapa-alerto sa punong tanggapan. Sa pagsisiyasat, ako ang masisisi sa maling paghawak, at tiyak na mapaparusahan. Ladies and gentlemen, sa katunayan, isa lang ang hiling ko. Sumando sa upuan si Julius Reed na may ngiti sa labi. Natahimik agad ang kwarto. Napabuntong hininga ang lahat, sabik na malaman kung ano ang sasabihin ni Julius Reed. Dahil ang mga sumusunod na salita ay maaaring matukoy ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang kapalaran. Maaari kong iwanan ang pera sa bank card nang hindi nagalaw, hanggat nagbibigay ka ng pautang sa Radcliffe Group upang masecure nila ang pagpopondo, magpapanggap akong walang nangyari. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay agad na nagkatinginan ang lahat. Bago ito, nakausap na sila ni Brancock, determinadong durugan ang Radcliffe Group. At ngayon, lumitaw ang isa pang tycoon. Ganap na tycoon. Naglalayong iligtas ang Radcliffe Group. Maaari ba akong magtanong, anong papel ang ginagampanan mo sa Radcliffe Group? Maingat na tanong ng presidente ng Wealthy Bank. Kapag nagawa na ang deal na ito, nangangahulugan ito ng pagtataksil kay Brancock at ganap na saktan ang Koch family. Kahit na ang mga plano ng alyansa sa negosyo sa hinaharap ay hindi isasama ang mga ito. Naniniwala pa rin ang mga taong ito sa kakayahan ni Brancock na magkaroon ng isang alyansa sa negosyo ng madali. Bukod dito, kaninang umaga lang, ang Wilson Group ay kakagawa lamang ng isang pamumuhunan, ibig sabihin, ang pagtatatag ng alyansa sa negosyo ay 100% na tiyak. Ang pagkawala ng malaking halaga ng interes ay isang responsibilidad na walang gustong gampanan. Payag ako. Sa sandaling iyon, agad na nagpahayag ng paninindigan ang presidente ng Celestial Bank. Itinaas niya ang kanyang kamay at same time na sinabi, "Ikaw ang aming pinahahalagahan na customer, at ipinagmamalaki kong pagsilbihan ka para sa bagay na ito. Mula ngayon, tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Mabuti. Ililipat ko ang lahat ng pera mula sa Wealthy Bank papunta sa Celestial Bank sa loob ng 1 linggo. At lahat ng credit ay mapupunta sa iyo." Itinuro ni Julius Reed si Darius Clark, ang chairman ng Celestial Bank, na tumango bilang kasiyahan. "Salamat sa iyong pabor. Sa tuwing kailangan mo, nasaan man ito, tutuparin ko ang iyong kahilingan sa pinakamabilis na panahon." Tuwang-tuwa si Darius Clark na halos hindi niya mapigilan ang sarili. Ni hindi pa nga niya ito naiintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng year-end review, mamumukod tangi siya sa karamihan, at baka umaasa pa siyang maging branch president sa Five River Province. Tinatanong ko lang, ikaw, huwag kang mag-alala, tiyak na. Hindi na kailangan, ang iyong pag-aalinlangan ay nagbigay na sa akin ng sagot. Pinutol ni Julius Reed ang presidente ng Wealthy Bank at ikanaway ang kanyang kamay, "Bumalik ka, may kalayaan akong ilipat ang aking pera sa gusto ko." Oo, huminga ng malalim ang presidente ng Wealthy Bank, hinamak ang binata sa harapan niya. Pinlano niyang pilitin muna ang Radcliffe Group sa utang, pagkatapos ay subukan ang lahat upang maiwasan ang pera na ito na mailipat mula sa Wealthy Bank. Kahit na, iniisip niyang makipagsanib puwersa sa iba pang mga negosyanteng naruroon upang sama-samang tutulan ang Celestial Bank at Radcliffe Group. Huwag ka nang mag-isip ng anumang palihim na pandaraya. Kung maaari akong magkaroon ng ganoong kalaking deposito, dapat mong malaman kung gaano kalakas ang aking pag-alalay. Mas mainam na huwag makipaglaro sa apoy at sunugin ang iyong sarili. Matapos payuhan ang presidente ng Wealthy Bank, tumalikod si Julius Reed, naghahanda na umalis. "Tiyak na gagawin namin ang hinihiling mo. Ang iba sa mga bangko ay hindi mga hanggal, maswerte ng panatilihing ligtas ang perang ito." Bagamat kinainggitan nila si Darius Clark, ang presidente ng Celestial Bank, wala silang magagawa, pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamabilis na tumugon. "Markang paywa, good to know. At ayokong may makaalam nito." Matapos iwanan ni Julius Reed ang mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad palayo sa Tongkay Terrace. Kuwait, naging abala ang Radcliffe Group, dahil sa insidenteng kinasangkutan ni Brancock, ang namumukod tanging batang negosyante na nagdulot ng kaguluhan sa Gonzales City, na dinala sa harap ng pinto ng Radcliffe Group sakay ng stretcher. Sinundan ito ng ilang lokal na mga ngalakal.
Ang paghirang kay Bran Cook bilang tagapangulo ng Commercial Alliance ay isang tiyak na bagay, kung hindi man. Ang tanging pagkakataon na mayroon sila ngayon ay upang makakuha ng pabor at mahusay na gumanap upang makakuha ng pinakamalaking benepisyo sa ilalim ng pamumuno ni Bran Cook. Kaya, nang marinig na si Bran Cook ay seryosong binugbog ni Amos Davenport kahapon, ang mga taong ito ay labis na nagalit at determinadong ibinaba ang kanilang ginagawa upang pumunta rito at ipakita ang kanilang suporta para kay Bran Cook. Anong nangyayari dito? Narinig kong binugbog si Young Master Cook. Sino ang gumawa nito? Sino sa Gonzales City ang may lakas ng loob na gawin ito? Nagtsismisan ang mga empleyado ng Radcliffe Group sa pasukan. Kung tutuusin, mabilis kumalat ang ganitong balita. Nabalitaan ko na ito ang bagong may bahay ng aming chairman. Ano? Ang pribadong buhay ng chairman. Iniisip lamang ang tungkol sa 3 taon na ginugol sa natalo na iyon, hindi nakakagulat kung may nangyayari sa gilid. Sinasabi mo sa akin, siya ay palaging kumikilos ng napakataas at marangal, ngunit ang kanyang pribadong buhay ay napakagulo. Maawa ka lang sa kaawa-awang manugang na iyon, na nakasuot ng berdeng sombrero at hindi niya alam. Ang mga tao ay mahilig magchismis, lalo na ang mga babae, na sarap ngumunguya ng taba. Dahil minamaliit nila si Keller Radcliffe, sinamantala nila ang pagkakataong suran siya hanggat kaya nila. Anong meron dito? Sa sandaling iyon, lumabas si Dempsey Davenport mula sa gusali. Siya ang katulong ng chairman at ang matibay na tiwala ni Keller Radcliffe. Sa Radcliffe Group, alam ng lahat na si Dempsey Davenport ay minsan ay maaaring gumawa ng mga desisyon sa kahalili ni Keller Radcliffe. Kahit walang approval ni Keller Radcliffe, Dempsey Davenport, kumakatok na ang mga tao. May binugbog ang bagong natagpo ang mistress ng chairman natin. Ano ang masasabi mo dyan? Kung makalabas ang balita, natatakot ako na nakakahiya. Lumabas si Tess Radcliffe, nang uuyam na nagsalita. Hinawakan niya ang sariling mukha, matagumpay na nakatingin kay Dempsey Davenport. Mula nang itaboy ang matanda, hinamak ng Radcliffe clan si Keller Radcliffe. Dahil hindi na nila kayang manipulahin ang mga pondo ng kumpanya sa kanilang kalooban, nagdulot ito sa kanila ng matinding kakulangan sa ginhawa. Nakikita mo, noong ang matanda pa ang namumuno, maaari lang silang kumuha ng pera, at walang pakialam. Ngunit ngayon, nagbago na ang mga bagay, at maging ang pagkukunwari ng mga ulat ng gastos para sa mga paglalakbay sa negosyo ay nahuli ni Dempsey Davenport. Ang malakas na kaibahan ay lalong nagdulot sa kanila ng pagkamuhi kay Keller Radcliffe. Hindi na nila hinintay na mapatalsik siya, umaasang babalik si Zaid Radcliffe. Habang nahaharap ngayon ang Radcliffe Group sa krisis, mas lumakas ang hiling na ito. Tess Radcliffe, ingatan mo yang bibig mo. Mag-ingat ka sa sasabihin mo, baka mabulok ang dila mo. Si Dempsey Davenport ay hindi lamang nakahihigit sa Keller Radcliffe, sa ranggo sila ay magkaibigan din. Paanong hindi siya magagalit sa mga ganoong salita mula kay Tess Radcliffe? Kung tutuusin, siya ay isang Radcliffe, ang iyong kapatid. At gayon pa man, narito ka, ginugugol ang iyong mga araw sa paninirang puri sa sarili mong kapatid, sinisiraan ang kanyang imahe. Ano ang punto? O Dempsey Davenport, isa ka lang makulit na empleyado. Ano ang kinalaman ng pamilya natin sa iyo? Kung hindi mo ako matitiis, paalisan mo ako kay Keller Radcliffe. Tumayo si Tess Radcliffe na nasa kanyang balakang ang kanyang mga kamay, matagumpay na inilibot ang kanyang mga mata sa Dempsey Davenport. Matagal nang may hidwaan sa pagitan ng dalawa, halos hindi na makayanan ng bawat isa sa paningin ng isa't isa. Ngunit hindi binalak ni Keller Radcliffe na paalisan ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya sa negosyo, na nagpapanatili ng isang patakaran ng pagpaparaya. Tumigil ka nga sa pagtatalo. Hindi kami pumunta dito para saksihan ang away nyo. Tawagan mo ang chairman mo. Malakas na sigaw ni Graham Cook. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 403. Ano ang gusto mo sa ating chairman? Tiningnan ni Dempsey Davenport ang mga taong nauna sa kanya nang may matinding pag-aalala. Halatang may masamang intensyon sila at narito para manggulo kay Keller Radcliffe. Nasa opisina ang ating chairman, ihahatid kita. Si Tess Radcliffe, sa kabilang banda, ay sabik na may humarap kay Keller Radcliffe at nagboluntaryong pamunuan si Bran Cook at ang kanyang grupo. Sa sandaling ito,
Ang tiyan ni Bran Cook ay nasa hindi mabata na sakit, at sa kabila ng isang araw na lumipas, hindi pa siya gumaling. Nakaupo sa wheelchair, puno ng galit ang kanyang mga mata, at hindi man lang siya nang ahas na magsalita. Ang pagbigkas pa lamang ng isang salita ay parang dinudurog ang kanyang kaloob-looban, nagtitiis ng hindi makataong pagpapahirap. Pero bakas sa mga mata niya ang pananabik. Hindi nagtagal, luluhod si Kela Radcliffe at humingi ng awa. Ang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang sandaling ito ay isang bagay na labis niyang ikinatuwa. Kaya't sa kabila ng pinsala, kinailangan niyang lumapit sa isang wheelchair. Anong ginagawa mo? Gustong pigilan sila ni Dempsey Davenport, ngunit noon pa man, pinangunahan na ni Tess Radcliffe ang grupo sa loob. Para sa ilang kadahilanan, ang karaniwang masunurin na mga security guard ngayon ay tila binabaliwala ang sitwasyon, hinahayaan ang mga taong ito na pumasok. Karaniwan, ang mga lalaking ito ay tiyak na tatayo at pipigilan si Bran Cook at ang kanyang grupo. Kalimutan mo na. Tinadyakan ni Dempsey Davenport ang kanyang paa at tinawag si Kela Radcliffe sa itaas. Alam niyang may lock sa pinto ni Kela Radcliffe na walang sino man kundi si Kela Radcliffe ang magbubukas. Hanggat hindi pumayag si Kela Radcliffe, walang silbi ang mga taong ito na maghintay sa labas. Ngunit sa kanyang pagtataka, hiniling ni Kela Radcliffe si Dempsey Davenport na umakyat din. Kahit na malinaw na ipinaliwanag ni Dempsey Davenport ang sitwasyon, nanatiling hindi natinag si Kela Radcliffe at pinilit na pasukin ang mga taong ito. Nang lumingon siya, napansin niyang maraming sasakyan ang nakaparada sa entrance ng grupo. Si Dempsey Davenport ang direktor sa pananalapi at madalas na nakikitungo sa mga bangko sa Gonzales City. Sa sandaling iyon, nang makita ang mga tao sa mga sasakyan, nalaglag niya ang kanyang telepono sa takot. Dahil ang lahat ng mga taong ito ay mga lokal na presidente ng bangko mula sa Gonzales City. Napakaraming presidente ang nagtipon, kasama ang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng Radcliffe Group. Ang layunin ng kanilang pagbisita ay maliwanag. Pagkatapos kunin ang kanyang telepono, nagmamadaling pumasok si Dempsey Davenport sa grupo. Samantala, sa opisina ng chairman, umupo si Kela Radcliffe sa kanyang upuan, na tila walang pakialam habang nakaharap niya ang ilang negosyante at senior executive ng Radcliffe Group. President Radcliffe, narito ang mga taong ito para sa iyo. Sabi ni Tess Radcliffe sa mapanuksong tono. Binubuli niya si Kela Radcliffe mula pa noong bata pa sila at walang tigil sa pagsupil sa kanya sa kumpanya. Pero hindi akalain ni Tess Radcliffe na darating ang araw na si Kela Radcliffe ang magiging chairman ng Radcliffe Group. Ang malaking psikolohikal na agwat na ito ay nagparamdam sa kanya na hindi balanse, at nagplano siyang magdala ng problema kay Kela Radcliffe. Gayunpaman, si Kela Radcliffe ay isang taong may malalim na damdamin. Nahaharap sa gayong maliliit na aksyon mula sa sarili niyang kapatid, palagi siyang nagkukunwaring walang alam. May kailangan ka ba? Tumanggaw si Kela Radcliffe sa kanila, tila hindi napapansin ang mali siya sa kanilang mga salita. Sabi ko kahapon, kailangan kitang paluhod at humingi ng awa. Sa wakas ay nagsalita si Bran Cook, na kanina patahimik. Puno ng sakit ang mukha niya habang inilalabas niya ang buong lakas niya para magsalita. Ngunit ang mahihinang tunog na ito ay umabot sa pandinig ng lahat. Ipinaalam na niyang Master Cook sa mga presidente ng lahat ng malalaking bangko sa Gonzales City na ang Radcliffe Group ay nasa bingit ng pagkabangkarote at wala nang kakayahang bayaran ang mga utang nito. Bagaman sinampal si Graham Cook, malinaw na hindi niya isinapuso ang aral. Lalo na't wala si Amos Davenport, mas nagbigay ito ng kumpiyansa sa kanya. So ano? Nakangiting tanong ni Kela Radcliffe. Kaya, hihilingin ng mga bangko na bayaran mo ang pera. At hindi lang ito isang bangko, ngunit hinihiling nila na bayaran mo ang pera sa loob ng 3 araw. Tumingin si Graham Cook sa maluwag na opisina ng chairman ng Kela Radcliffe at buong pagmamalaki na nagsabi, kung hindi, isusubasta ang Radcliffe Group. At lahat ng naruroon ay may iwan na walang trabaho. Ano ba? Mawawalan tayo ng trabaho. Ang mga ari-arian na iniwan ni Lolo ay sinadya upang matiyak na hindi kami dapat mag-alala tungkol sa aming kabuhayan. Ngayon, salamat sa gulo ni Kela Radcliffe, lahat tayo ay may iwan sa lamig. Alam ko, kapag siya ang pumalit ay tiyak na masisira niya ang kumpanya. Ano ang gagawin natin kung mawalan tayo ng trabaho?
Paano ko babayaran ang aking utang at utang sa sasakyan? Ang mga salita ni Graham Cook ay nagdulot ng malalaking alon sa gitna ng karamihan. Ang ilan sa mga panlabas na empleyado ay hindi masyadong masama, kung bumagsak ang Radcliffe Group, maaari na lang silang pumunta sa ibang enterprise. Marami pa ring mga electronic na negosyo sa Gonzales City, at hindi mahirap maghanap ng katulad na trabaho. Ngunit para sa mga miyembrong ito ng Radcliffe clan, na palaging sinusuportahan ni Zaid Radcliffe, wala silang tunay na kakayahan at umaasa lamang sila sa pangalan ng Radcliffe. Sa katunayan, sinusuportahan din ni Keller Radcliffe ang grupong ito ng mga freeloader. Minsan ay iminungkahi ni Dempsey Davenport na ay streamline ang organisasyon, ngunit tumanggi si Keller Radcliffe, gamit ang dahilan na kinuha niya ang grupo. Pagkatapos ng lahat, sila ay pamilya, at hindi niya nais na maging masyadong malupit. Ngunit malinaw na ang mga miyembro ng pamilyang Radcliffe na ito ay hindi nagpapasalamat. Hindi lamang sila walang utang na loob, ngunit nagsimula rin silang magalit kay Keller Radcliffe. Ang mga taong ito, nang walang anumang tunay na kasanayan, ay hindi makakahanap ng trabaho kapag umalis sila sa Radcliffe Group. Kahit na makahanap sila ng trabaho, ang sweldo at mga benepisyo ay hindi maihahambing sa kung ano ang mayroon sila sa Radcliffe Group. Keller Radcliffe, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Magwala ka lang. Itigil mo na ang pananakit sa amin. Ang matandang lalaki ay naging chairman sa loob ng maraming taon at hindi kailanman nangyari ito. Eksakto. Kaka-takeover mo pa lang, at binaligtad mo na ang kumpanya. Pinangunahan ni Tess Radcliffe ang pagsingil, pagmumura, at iba pa ang sumali sa koro. Kung tutusin, haharap sila sa isang malaking krisis sa pananalapi kung sila ay mawalan ng trabaho. Pero, sa sandaling iyon, pilit na sinabi ni Bran Cook, na may malamig na tono, hanggat pumayag si Keller Radcliffe na ibenta sa akin ang Radcliffe Group, ginagarantiya ko na ang mga benepisyo ng lahat ay mananatiling pareho, at magpapatuloy kang magtrabaho sa iyong mga kasalukuyang posisyon. Talaga, Keller Radcliffe, bilisan mo at ibenta ang kumpanya. Isipin mo na nakakaipon ng magandang karma, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming isama sa iyo kung gusto mong sirain ang sarili at saktan ang mga tao. Bilisan mo at ibenta mo ang kumpanya, kung hindi, ikaw ang magiging kaaway namin. Kung hindi ka magbebenta, pupunta ako sa iyong pintuan at isumpa kita araw-araw. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga miyembro ng Radcliffe clan, tulad ng pagkuha ng isang lifeline, ay inatake si Keller Radcliffe sa lahat ng mayroon sila. Umupo si Bran Cook sa kanyang upuan, namumutla ang mukha, tahimik na pinagmamasdan kung paano tutugan si Keller Radcliffe. Kung hindi lang mahigpit na hawak ni Keller Radcliffe ang lahat ng shares ng Radcliffe Group, hindi na sana siya umabot ng ganito. Ngayon ay maaari na lamang niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng mga empleyado, pinipilit si Keller Radcliffe na iwanang wala. Ang pera mula sa pagkuha sa kumpanya ay higit sa lahat ay sasakupan ang mga utang na nilagdaan ng kumpanya, na halos walang naiiwan kay Keller Radcliffe, ganap na nalinis. Sa lahat, magandang araw. Sa sandaling iyon, tulad ng napagkasundoan, nagsimulang dumating ang mga bankero sa opisina ni Keller Radcliffe. Nang makita silang dumating, ang bibig ni Bran Cook ay nakakurbo sa isang bahagyang arko. Kita mo, ubo, ubo. Mahina niyang itinuro ang mga tao sa likuran niya. President Radcliffe, gusto mo ba talagang bumaba kasama ang barko? Talaga bang hindi mo isinasaalang-alang ang buhay o pagkamatay ng iyong mga empleyado dito? Kung ito ay dumating sa iyon, pagkatapos ay kailangan na nating magpatuloy sa mga formalidad. Wala na akong planong pumalit. Nadama ni Bran Cook ang pagdagsa ng mapaghiganti na kasiyahan sa kanyang puso. Siyempre, pwede rin kitang bigyan ng ilang buwang reprieve. Ang kondisyon, lumuhad ka sa harapan ko. Malamig ang tingin niya kay Keller Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 404 Hindi maiiwasang uso sa lungguhit isa. Nang sama-samang lumitaw ang mga presidente ng bangko sa pasukan ng tanggapan ng tagapangulo ng Radcliffe Group. Ang Radcliffe clan ay lubos na natakot. Dati, akala nila ay dadating lang si Bran Cook para takutin si Keller Radcliffe at hindi siya gagawa ng ganoon kabilis. Sino ang makakaalam na 10 minuto lamang matapos pumasok si Bran Cook, lahat ng mga bank president na ito ay personal na darating.
Maraming tao ang nakarinig ng mga tsismis na kumakalat sa Gonzales City kamakailan, na si Brancock ay may mga koneksyon sa kabisera at bumalik upang gumawa ng malaking epekto. Sa katunayan, ang presensya ng 5 presidente ng bangko ay isang kahanga-hangang pagpapakita. Paano si President Cedric ng Wealthy Bank? Lumingalinga si Graham Cook sa paligid at napansin niyang wala si Cedric Lake mula sa Wealthy Bank. Logically, sa mukha ng Cook family, hindi mabibigo si Cedric na magpakita. Bukod dito, nang tawagan ni Brancock si Cedric kahapon, agad namang pumayag ang huli. Ngunit hindi ito mahalaga. Sa 5 presidente dito, halos isang Cedric lang ang kulang sa kanila. Sa pagkakaalam ko, na-offend si President Cedric at ngayon ay sinibak na. Hindi pa dumarating ang bagong presidente ng Wealthy Bank sa Gonzales City. Si Darius Clark, ang presidente ng Celestial Bank, ay mahinahong nagsalita. Alam din ni President Clark ang tungkol dito. Nagpakita ng pagtataka si Graham Cook, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki sa loob. Siguro dahil nagbago ang isip ni Cedric, ayaw makinig kay Brancock, na naging dahilan ng pagpapaalis sa kanya. Pero kung totoo man iyon, napakalaki ng impluwensya ng kanyang pamangkin, di ba? Eksakto. Tumanggo si Darius Clark, hindi lang ako, ngunit ang iba pang mga presidente ay nakatanggap din ng mga tagubilin mula sa itaas upang matugunan ang mga hinihingi ng malaking shot na ito hanggat maaari. Tingnan mo, ang aking pamangkin, ang impluwensya ni Brancock ay napakalakas. Ngayon, mayroon pa bang nagdududa? Tuwang-tuwa si Graham Cook, palibhas ay may isang pamangkin na may ganoong prestihiyo, siya rin ay naliligo sa masasalamin na kaluwalhatian. Bagamat si Brancock mismo ay nagulat alam niyang may impluwensya siya, ngunit tiyak na hindi sapat para mapatalsik kaagad ang presidente ng Wealthy Bank. Gayunpaman, nang makita ang paghangang tingin ng lahat, tumanggo lamang siya at nagkunwaring kalmado habang nagsasalita sa paus na boses, "Ako, Cook, ay maaalala ang pabor na ginawa ninyo sa akin ng mga presidente ng bangko." Tumangala siya kay Keller Radcliffe. "Now, I give you one last chance. Lumuhad ka, humingi ng tawad sa akin, at pumayag na maging babae ko, o ang Radcliffe Group ay isasara dahil sa pagkabangkarote sa loob ng 3 araw." Ang sakit sa kanyang katawan ay humadlang kay Brancock na magsalita ng malakas, ngunit ang pag-asam sa kung ano ang darating ay nagpasigla sa kanya. "Keller Radcliffe, lumuhad ka na, nakikiusap kami sa iyo." Si Tess Radcliffe ang unang humakbang pasulong, kahit na nagsusumamo siya, parang utos iyon, "Lumuhad ka at humingi ng tawad, pagkatapos ay alagaan mong mabuti si Brancock. Sa ganoong paraan, lahat tayo ay magkakaroon ng kabuhayan." Eksakto. Hindi mo maaaring alisin sa trabaho ang napakaraming tao para sa sarili mong pansariling interes. Ang aking sangla ay mahigit 4,000 bawat buwan, kung wala ang trabahong ito, paano ko ito babayaran? Bilisan mo at humingi ng tawad. Kung hindi mo sinaktan si Brancock, magiging ganito kaya ang grupo. Kung nandito ang matanda, wala sanang nangyari. Ang mga miyembrong ito ng Radcliffe family ay parang mga parasito, walang ginagawa araw-araw at kumukuha ng libo-libo mula sa kumpanya bawat buwan. Sa isang maliit na lungsod sa baybayin tulad ng Gonzales City, kahit na ang mga teknikal na kawani ay maaaring hindi kumita ng mas malaki kaysa sa kanilang kinikita. Gayunpaman, hindi sila nagpasalamat at nadama nilang may karapatan sila sa lahat. Hinding-hindi ko ibebenta ang Radcliffe Group, hindi ngayon, hindi kailanman. Tiningnan ni Keller Radcliffe si Brancock at malinaw na idineklara ang bawat salita. Siya ay determinado, na lampas sa inaasahan ni Brancock. Talaga bang mauuwi sa away hanggang sa mapait na wakas? Ngunit ang pagpapabagsak sa Radcliffe Group sa ganoong paraan ay hindi makikinabang sa sinuman. Bagamat maaari nitong takutin ang ilang hindi sumusunod na grupo, hindi ito nakakatulong sa pangmatagalang pagunlad ng mga alyansa sa negosyo. Mag-iiwan ito ng impresyon na binubuli niya ang iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan. Markang paywa, kung handa kang lumuhad at humingi ng tawad, baka hindi kita pilitin na samahan ako, at masasabi ko pa sa kanila na bigyan ka pa ng ilang araw. Sa tuwing matauhan ka, maaari kang lumapit sa akin. Ang pangakong ito ay laging may bisa. Sabi ni Brancock mula sa kanyang wheelchair, nakatingin sa ibaba mula sa itaas.
Brancock has even loosened his terms, willing ka pa rin bang lumuhad at humingi ng tawad? Ba't magpanggap na puro sa paligid? May mga ligaw na lalaki sa labas, hindi ba masarap kasama si Brancock? Tinuyan ni Tess Radcliffe si Kella Radcliffe, dumura pa sa lupa, pa. Nakakahiya, tinapon mo talaga ang mukha ng Radcliffe family natin. Eksakto, Kella Radcliffe, kalapiting mababa ang lipad, na nagpapanggap na dalisay kapag hindi mo pinahintulutang hawakan ka ni Julius Reed sa loob ng 3 taon, tiyak na marami kang lalaki na palihim, ang pagiging kasama ni Brancock ay iyong pagpapala. Ang grupong ito ng mga walang utang na loob na sawi ay patuloy na pinipilit si Kella Radcliffe, at ang ilan sa mga tauhan ng Radcliffe clan ay handa pa nga na pisikal na tanggalin siya sa posisyon ng chairman. Kung hindi dahil sa Dempsey Davenport na namagitan, talagang nagawa na nila ito. Magwala ka, ikaw na mabahong babae, pagkalabas ni Kella Radcliffe, mag-impake ka at mawala ka rin, hindi ka namin kailangan dito. Ang lalaking Radcliffe family na ito ay nagtaas ng manggas, nagmumura kay Dempsey Davenport. Ang mga taong hindi nila kinaya, si Kella Radcliffe ang pangalawa sa listahan. Si Dempsey Davenport ang numero 1 tinak sa kanilang panig, ang pinakamalaking iritasyon. Bilang Chief Financial Officer, mahigpit na kinokontrol ni Dempsey Davenport ang pananalapi, ganap na inaalis ang katiwalian, paglustay, at paggamit ng mga maling invoice para sa mga reimbursement. Marami sa mga yumaman sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito ay natagpuan ang kanilang sarili na hindi makaangkop, ang kanilang antas ng pamumuhay ay bumaba ng malaki. Ang mga karaniwang kumikita ng 20-30,000 ay biglang bumalik sa 6 o 7,000 lamang. Kahit noong nakaraang buwan, ang halaga ng toilet paper sa mga pampublikong banyo ay kasama sa kanilang mga sweldo, kasama ang mga singil sa kuryente at tubig. Ang mga banyo ay nilagyan din ng mga fingerprint lock upang maiwasan ang mga empleyado na gumugol ng masyadong maraming oras doon sa oras ng trabaho. Napuno sila ng puot, ngunit wala silang kapangyarihan. Si Dempsey Davenport ay ang Chief Financial Officer na personal na pinili ni Kella Radcliffe, at katulong din ng chairman, na epektibong pangalawang in-command ng kumpanya. Hanggat hindi bumagsak si Kella Radcliffe mula sa kapangyarihan, gaano man katindi sa puot ang mga taong ito, walang saysay. Ngayon ay dumating na ang pagkakataon, at determinado silang huwag itong palampasin. Tama, Dempsey Davenport, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Matagal ka na naming tiniis, tapos ngayon malapit nang magpalat ng kamay ang Radcliffe Group, bakit ang tigas mo pa rin dito? Matagal na akong may sakit sa kanya. Ngayon ay lumalabas siya kasama si Kella Radcliffe. Mabilis na pinalibutan ng mga tao sina Dempsey Davenport at Kella Radcliffe, na na-corner sa gitna. Humingi ng tawad ngayon. Mukhang kung hindi agad humingi ng tawad si Kella Radcliffe, sisimulan na nila itong hampasin. Anong ginagawa mo? Dempsey Davenport ay hindi maaaring umatras, handa siyang magpatalo ngayon, ngunit talagang hindi siya papayag na may saktan si Kella Radcliffe. President Radcliffe, hindi mo kayang labanan ang agos ng pagbabago. Umubo si Brancock, biglang naging kulay ang mapatla niyang mukha. Ang mabuting espiritu ay may kasamang magandang kapalaran, bigla niyang naramdaman na parang kaya niyang tumayo. Ngunit dahil sa matinding sakit sa kanyang katawan, itinapon niya ang iniisip. Oh, talaga, hindi mo kayang labanan ang tubig. Nakangiti si Kella Radcliffe habang inilagay ang panulat sa mesa, nakatingin sa mga bangkiro sa harap niya. I'm very sorry, medyo magulo ang sitwasyon ng kumpanya namin. If you don't mind, let's discuss the matter here. Hindi siya papayag sa acquisition deal kahit na pinatay siya nito. Kung ang mga bangko ay narito upang tumawag sa mga utang, pagkatapos ay kailangan nilang sundin ang mga wastong pamamaraan. Miss Radcliffe, gusto naming mag-alok sa iyo ng 10 bilyong pautang. Si Darius Clark, ang presidente ng Celestial Bank, ang unang sumugod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 405, Aktibong pagpapahiram sa lungguhit 1. Ano? Nang marinig ito ni Kella Radcliffe, hindi muna siya nag-react. Hindi ba tungkol sa pangungulekta ng utang? Mali kaya ang narinig niya. Natigilan din ang iba, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila, ito ay dapat na tungkol sa utang, at ang kanilang mga tainga ay maaaring nalinlang sila. President Clark,
ang Radcliffe Group ay talagang may utang sa iyong bangko ng 10 bilyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Brancock, hindi niya inaasahan na baon sa sobrang utang ang Radcliffe Group. Ayon sa mga paunang pagtatantya, ang halaga ng merkado ng kumpanya ay nasa paligid lamang ng 10 bilyon o higit pa. Kung 10 bilyon lang ang utang nila sa Celestial Bank, paano naman ang ibang mga bangko? Gaano karaming pera ang idaragdag niyan? President Clark, ako ang Chief Financial Officer ng Radcliffe Group, si Dempsey Davenport. Napakalinaw ko tungkol sa pananalapi ng kumpanya. Ang Radcliffe Group ay may utang sa Celestial Bank, ngunit ito ay 3 bilyon lamang. Lumapit si Dempsey Davenport kay Darius Clark at muling idiniin, hindi ang 10 bilyong binanggit mo. Naayos na niya ang mga utang ng kumpanya nang sinisipal ng iba't ibang negosyante ang kumpanya habang ito ay bumagsak, na naghanda para sa pinakamahusay at pinakamasamang mga senaryo. President Clark, tungkol sa 10 bilyong utang na ito, imposibleng tanggapin namin ito. Bagamat may kaugnayan ka kay Brancock at pumupunta ka sa aming kumpanya para humingi ng pera sa kanyang utos, kung hinahangad mong sir-on kami ng ganito, ipapaharap ka sa abogado sa korte tungkol dito. Seryosong wika ni Keller Radcliffe. Sinusubukan na niyang lutisin ang mga problema, at kahit na hindi niya magawa, hindi siya mag-iiwan ng masasamang utang, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pag-auction sa kumpanya. Ngunit ang mga bangkero na ito ay gumagawa ng walang basehang mga akusasyon, na ginagawang 10 bilyon ang 3 bilyong utang, isang pagkakaiba ng kabuoang 7 bilyon. At iyon ay Celestial Bank lamang, kung sumunod ang iba pang mga bangko, ang Radcliffe Group ay maaaring magkaroon ng utang na 50 bilyon. Ubo, tuyong umubo si Brancock at nakangiting sinabi, President Clark, hilingin mo lang ang pera ng tapat, at tatandaan ko ang pabor na ito. Hayaan mong hindi dahil sa pagtulong mo sa akin na maghirap ang iyong karera. Ang lumabas at umangkin ng 10 bilyon, kahit na pakiramdam niya ay medyo sobra-sobra. Kung talagang dinala ito ni Keller Radcliffe sa korte, baka maapektuhan nga ang career ni Darius Clark. Ngayon, biglang natuwa si Brancock. Ang mga presidente ng bangko na ito ay talagang walang pagsisikap na tulungan siya. Anong pinag-uusapan niyo? Sumimangot si Darius Clark at sinabing, President Radcliffe, ang sabi ko, handa kaming magpahiram sa iyo ng 10 bilyon, at iniisip ko kung sapat ba iyon. Inulit niya ang sarili niya. Malinaw na hindi siya nagkamali, kaya bakit naisip ng lahat na narito siya upang mangolekta ng utang? Hindi kaya. Bilang Pangulo ng Gonzales City Branch ng Celestial Bank, ang tanging tungkulin niya ay tumanggap ng mga order mula kay Brancock. Ito ay lubos na nagalit sa kanya. Isang pautang. Kinusat ni Dempsey Davenport ang kanyang mga mata at pansamantalang nagtanong, hindi ka nandito para humingi ng kabayaran. Sa kasalukuyan, ang mga negosyante sa Gonzales City ay lahat ay nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Hindi lamang ang pagwawakas ng kooperasyon ngunit marami rin ang may utang sa Radcliffe Group ng maraming pera at hindi nagbabayad. Kahit na pumunta sila sa korte, ang kabilang panig ay kalagkarin lamang ang mga bagay, sinusubukan ang lahat ng paraan upang maantala hanggang sa ang Radcliffe Group ay malugi. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, may gustong talagang kusang magpahiram ng pera sa Radcliffe Group. At hindi ba ang mga presidente ng bangko na ito ay binigyan na ng tip ni Brancock? Bakit handa pa rin silang tulungan siya? Ang unang naisip ni Dempsey Davenport ay dapat na ito ay tuso. Isang scam. Nanunuya sa kanya. President Clark, kahit ano paman, ikaw pa rin ang iginagalang na presidente ng Celestial Bank's Gonzales City Branch. Ngayon ay darating ka rin para kutsain kami, hindi ba't walang kabuluhan iyon? Malamig na tumikim si Dempsey Davenport, biglang naging matigas ang boses niya, kung gusto mo ng pera, humingi ka lang. Para sabihin na nag-aalok ka sa amin ng pautang, ano ang silbi? Hindi ba alam ng lahat na nakipag-ugnayan na sa iyo si Brancock ng pribado para iset up itong pangungulekta ng utang? Sa kasalukuyang kalagayan sa pananalapi ng Radcliffe Group, ang mga bangko ay nag-aagawan upang maiwasan ang panganib, at dati, si Dempsey Davenport ay bumisita sa iba't ibang mga bangko na naglalayong humiram ng pera. Ngunit walang pagbubukod, siya ay tinalikuran. At sobrang walang awa, hindi nagbibigay ng 1 pulgada. Ngayon 4 o 5 presidente ng bangko ang sama-samang dumating sa kanyang pintuan, lahat ay aktibong nag-aalok na pahiram sa kanila ng pera.
Walang tanga ang maniniwala dyan. Boss Reed, nandito talaga ako para pahiram sa iyo ng pera. Biglang nagalit si Darius Clark. Naglakad siya papunta sa desk sa harap ni Keller Radcliffe, dala ang kanyang briefcase, binuksan ito, at kumuha ng isang dokumento, inilapag ito sa harap ng lahat. Ako, si Darius Clark man lang ay ang branch president ng Celestial Bank sa Gonzales City. Kahit na si Bran Cook ay lubos na maimpluwensya, hindi niya naman turn para manghimasok sa trabaho ko, di ba? Bang! Ibinagsak ni Darius Clark ang dokumento at tumingin kay Dempsey Davenport. Pakiusap, tingnan mo, ano ang sinasabi nito, sa itim at puti, sa papel na ito. Bilang isang respetadong presidente ng bangko sa Gonzales City, siya ay karaniwang iginagalang ng lahat ng mga pangunahing mga ngalakal, at kusang loob siyang nakikipagtulungan sa mga mayayamang negosyanteng iyon bilang pabor sa kanila. At ngayon, sa kanyang pagkadismaya, naisip ng buong lungsod ng Gonzales na kailangan niyang makinig kay Bran Cook. Talaga. Kinuha ni Dempsey Davenport ang kontrata ng may pag-aalinlangan at sinimulang basahin ang mga nilalaman nito. Sa kalagitnaan, laking gulat niya kaya napabuntong hininga siya, gusto talaga tayong pautangin ni Pangulong Clark. Kung hindi dahil sa utos ng high-up, hindi ko talaga papahiramin ang perang ito. Ang daming humihingi sa akin ng pautang, pero heto ka, naiinsulto sa tuwing aktibong pumupunta ako para mag-alok ng pautang. Napalingon si Darius Clark. President Radcliffe, totoo ito. Itinulak ni Dempsey Davenport ang dokumento at mabilis na sinabing may ngiti na humihingi ng tawad. President Clark, I'm so sorry. Nagkaproblema ang Radcliffe Group nitong mga nakaraang araw, na lahat ay tumalikod sa amin, at pagkatapos kayong lahat ng mga presidente ng bangko ay sama-samang lumalabas, ako. Sa puntong iyon, tumingin siya sa iba pang mga presidente ng bangko, kung gayon ikaw. Nagdala rin kami ng mga kontrata. Hanggat kailangan ito ni Miss Radcliffe, handa kaming magpahiram anumang oras. Binuksan ng mga presidente ng bangko ang kanilang mga briefcase at inilagay ang mga dokumento sa mesa. Sa pagkakataong ito, si Bran Cook naman ang napatulala. Hinawakan niya ang kamay ng presidente ng Green Flag Bank, nagtanong sa mahinang boses, hindi ka ba narito para mangutang? Kahapon lang ng umaga, tinawagan niya ang lahat ng mga presidente, at sinabi nilang lahat na tiyak na darating sila para mangolekta ng pera ngayon. Kaya paano na ngayon ito ay naging nag-aalok ng mga pautang? Young Master Cook, malaki ang reputasyon mo sa Gonzales City, totoo iyan. Ngunit kami ba, ang mga presidente ng bangko, ay dapat maglinis ng aming mga desisyon sa iyo. Ang presidente ng Green Flag Bank ay nagsabi ng walang saysay, ito ay isang usapin sa patakaran sa ekonomiya, gusto mo bang makialam din dito? Itinulak niya ang kamay ni Bran Cook at ngumiti habang naglalakad palapit kay Keller Radcliffe. President Radcliffe, maaari kaming mag-alok sa iyo ng 15 bilyon, at kung tungkol sa interes, ito ang talagang pinakamababa. Makakatiyak ka dyan. Ano ba? Nag-propose muna ako. Mr. Shaw, binabalaan kita, huwag mong nakawin ang negosyo ko. Itinuro ni Darius Clark ang branch president ng Green Flag Bank sa Gonzales City, na mukhang handang lumaban. Bakit kailangan mo munang magpahiram dahil lang mas maaga kang nakarating dito? I can provide a better policy than you. Darius Clark, huwag kang masyadong masungit. Ang Pangulo ng Green Flag Bank ay nanindigan sa kanyang paninindigan na pantay na hindi sumusuko. Ang mga miyembro ng pamilya Radcliffe ay ganap na natulala ngayon. Hindi ba napagkasundoan na sila ay darating para maningil ng utang? Hindi ba napagkasundoan na kailangan ng umalis ni Keller Radcliffe? So ngayon, malugi pa ba ang Radcliffe Group? Boss Reed, ipagtitimpla kita ng isang tasa ng tsaa. Ang mga miyembro ng Radcliffe clan na dating naghahanda sa pag-atake kay Dempsey Davenport ay nagmamadali na ngayon upang purihin siya. Boss Reed, kuhaan kita ng upuan. Boss Reed, tama na. Pinag-uusapan natin ang negosyo dito, hindi mo ba nakikita? Sigaw ni Dempsey Davenport at mabilis na umalis ang mga taong iyon sa opisina ng chairman. Boss, aalis na tayo. Nang lumingon sila, naluluha na sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 406 na pera na lang ang natitira sa lungguhit isa. Darius Clark, cough cough, ano ka ba, anong ginagawa mo? Si Bran Cook,
na biglang nahaharap sa isang malaking pagbaligtad ng kapalaran, ay nakakaranas ng napakalaking emosyonal na kaguluhan na hindi niya maiwasang magsimulang umubo. Sa pag-ubo na ito, nakaramdam na naman siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang disipulo ng Wilson Pavilion na nanakit sa kanya kahapon ay napakabigat ng kamay, na nagdulot ng matinding pinsala sa loob ni Brancock. Kahit na pagkatapos ng paggamot sa ospital magdamag, maaari lamang nilang ayusin ang mga mababaw na sugat, ang pinsala sa mga organo ay kailangang gumaling sa paglipas ng panahon. Hindi maintindihan ni Brancock kung bakit tutulungan ng mga taong ito si Keller Radcliffe gayong napagkasundoan na nilang pumanig sa kanya, lalo na noong nasa bingit na ng pagkalugi at pagkalipol ang Radcliffe Group. Ang panig kay Radcliffe ay hindi lamang nasaktan sa kanya ngunit hindi rin nag-alok ng mga benepisyo sa kanila. Higit pa rito, lahat ng iba pang mga bangko ay naruroon maliban sa branch manager ng Wealthy Bank. Maging ang Green Flag Bank at Celestial Bank ay halos magkagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pautang. Young Master Cook, hindi namin kailangang iulat ang aming mga aksyon sa iyo, hindi ba? Lumingon si Darius Clark kay Brancock, nang hihinayang sinabing, at sino ka sa tingin mo? Dahil gusto ni Brancock na i-pressure nila ang Radcliffe Group, at ang maimpluwensyang individual na iyon ay gustong iligtas ito, si Darius Clark, na naghangad na i-maximize ang kanyang sariling mga interes, ay hindi kayang gampanan ang mabuting tao. Ang mga taon ng karanasan ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpili ng mga panig. At pagpili ng tamang panig. Ngayong umaga, ang napakalaking deposito na iyon ay naibigay na sa Celestial Bank, at natural, ang natatanging tagumpay na ito ay nahulog sa kanyang kandangan. Kalahating oras lamang bago dumating dito, partikular na tinawagan siya ng punong tanggapan upang magtanong tungkol sa mga ins at out ng napakalaking deposito na ito. Pinuri pa nila ang mga nagawa ni Darius Clark sa work group chat sa harap ng lahat ng empleyado ng grupo. Ang ganitong pagkakataon ay minsan sa buhay. At kung gusto niyang gawing malinaw ang kanyang katapatan, kailangan niyang lubusang saktan si Brancock, hanggang sa puot. Noon lamang siya makakagawa ng koneksyon sa makabuluhang taong iyon. Pagkatapos nito, ang mga benepisyo ay walang katapusang, at walang downside. Para naman kay Brancock, isa lamang siyang kilalang batang negosyante sa lugar. Ilang taon kaya siya para kumita ng ganitong halaga? Kahapon, inani ni Darius Clark ang mga gantimpala ng pagpili ng mga panig ng maaga, ngayon, kumilos siya ng walang kapantay na paninindigan. Ikaw. Kumulo ang galit ni Brancock, na nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang dibdib, at pumulupot siya sa kanyang wheelchair. Brancock, okay ka lang ba? Mabilis na yumuko si Graham Cook para magtanong, na nakatitig kay Darius Clark, mapait niyang sinabi, President Clark, ang iyong pagkakanulo ay talagang nakapagbukas ng mata. Naisip niya ngayong araw na mapipilitin niya si Keller Radcliffe na sumuko, na pinipilit ang paghingi ng tawad. Pero sinong mag-aakala na sa bandang huli, sila pa ang mahihiya. Tatandaan ko ang paghihiganting ito. Matapos ipahayag ang masakit na damdaming ito, ikanaway ni Darius Clark ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat silang umalis. Hindi niya kinaya ang matinding contrast. Oh, hindi ba ito si Brancock? Habang naghahanda na silang umalis, biglang sumulpat si Julius Reed sa pintuan ng opisina ng chairman. Ikaw kasi. Galit na si Brancock, at ang pagkakita kay Julius Reed ay nagdagdag lamang sa kanyang pakiramdam ng hindi mabata na kahihiyan. Oo, Brancock, sinabi mo kahapon na pipilitin mong mabangkarota ang Radcliffe Group at binanggit na tutulong ang mga kaibigan mong bangkero. Dumating ako para i-enjoy ang palabas. Yumuko si Julius Reed at nakangiting tinanong si Brancock, kung gayon, Brancock, kumusta ito? Ang iyong salita ay dapat na kasing ganda ng ginto, hindi ba? Sino ang kaibigan niya? Ang taong ito ay naghahanap ng katanyagan sa ilalim ng maling pagkukunwari, talagang isang kahihiyan sa Gonzales City. Ako, si Darius Clark, ay hinding-hindi na magpapahiram ng kahit isang sentimo sa Cook family. Nang makita ni Darius Clark si Julius Reed, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pag-alala sa mga payo ng makabuluhang individual na iyon mula kagabi, hindi siya nang ahas na kilalanin ang pagkilala at sa halip ay ipinakita kaagad ang kanyang katapatan. Tara na, halos magngalit ang mga ngipin ni Brancock nang pilit niyang ilabas ang mga salita.
Pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa pagpipigil ng galit, at tuyong-tuyo at pumutok ang kanyang mga labi na dumudugo. Para saan? Brancock, anong nangyari sa iyo? Yumuko si Julius Reed para tignan si Brancock. Tara, dadalhin kita sa banyo. Mukha kang nataranta, namumula ang mukha mo. Wala bang nakaisip na dalhin ka sa banyo? Kung hindi mo ito mahawakan dito sa opisina ng chairman, magiging biro kung may mabalitaan. Haha, humagalpak ng tawa si Dempsey Davenport doon. Hinaharangan ni Brancock ang pinto mula pa noong madaling araw, na naglagay sa kanya sa sobrang sama ng loob. Ngayon, pinapanood si Julius Reed na pinapahiya si Brancock sa pintuan, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kinis at natural na nagsimulang tumawa ng malakas. Kung ano ang nangyayari sa paligid, maghintay ka lang. Gusto ni Brancock na magsalita ng malakas, ngunit hindi siya nang ahas. Sa tuwing nagsusumikap siya, parang hinihiwa ang kanyang katawan. Bukod pa riyan, kahapon lang ay malakas siyang nagyabang, na nagdedeklara na siya ang magtutulak sa Radcliffe Group sa bangkarota. Ngayon, sa kanyang panghihinayang, isang grupo ng mga tao ang nagkaisa upang sampilan ang kanyang mukha ng walang awa. Ang kahihiyan ay hindi mabata. Huwag kang masyadong mahiyain. Mabangis na sabi ni Graham Cook, na parang walang laman ang loob habang nagsasalita. Hindi lang siya nabugbog kahapon, pati ang bagong binili niyang Audi ay nasira rin. Mag-iingat ka, hindi kita makikita sa labas. Sinipal ni Julius Reed ang wheelchair, binaligtad si Brancock sa lupa. Paf! Nabulunan sa galit at pagkatapos ng ganoong pagkahulog, iniluwa ni Brancock ang isang subo ng dugo sa lupa at nahimatay. Bilis! Dalhin ang iyong master sa ospital. Gustong gumanti ni Graham Cook, ngunit sa pag-alala sa kanyang namamagang mukha noong nakaraang araw, wala siyang pagpipilian kundi lunukan ang kanyang galit. Iniwan ang Radcliffe Group kasama ang iba habang dinadala nila si Brancock. Anong problema nitong elevator? Hindi gumagana. Ang galit na dagandong ni Graham Cook ay nanggaling sa labas ng pinto. Nakalimutan mong sabihin, nawalan ng kuryente ang elevator, kailangan mong maglakad pababa. Sigaw ni Julius Reed patungo sa pintuan. Halos 20 palapag, buti na lang pababa. Maglaan ng oras sa pag-crawl. Saan ka mamayang gabi? Pagkatapos paglaruan si Brancock, lumapit si Julius Reed kay Keller Radcliffe. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya sa bahay na nagsasabing kailangan niyang lumabas ngayong gabi at hiniling na sumama siya. We're discussing business, Julius, hintayin mo ako saglit. Magalang na tumango si Keller Radcliffe kay Pangulong Darius Clark at sa iba pang nasa harapan niya, na nag-aalok ng magalang ng ngiti. Bagamat hindi inaasahan, narito talaga ang mga taong ito upang tumulong. Kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para buhayin ang Radcliffe Group mula sa bingit. Kung pinabayaan niya ang mga bangkiro at tumanggi silang magpahiram ng pera, hindi ba ito nakakagulo? Ayos lang kami, ituloy mo na ang trabaho mo. Si Darius Clark ay likas na nauunawaan at nagmamadaling umatras, hindi nagpakita ng kahit katiting na pagkilala kay Julius Reed. Hindi na kailangan, ito ay lahat ng negosyo ng pamilya. Mga Ginoo, dahil ang iyong oras ay mahalaga, magsimula tayo. Hindi na pinansin ni Keller Radcliffe ang mga benefactors na ito na dumating sa kanyang pintuan, at pinilit ni Darius Clark na tapusin muna niya ang kanyang ginagawa bago tawagan si Julius Reed. Ngayong gabi ang aking ina ay naghahapunan para sa aking ika-4 na tiyahin na babalik mula sa ibang bansa. Hiniling niya sa akin na sumama. Dapat kang sumama din. Bulong ni Keller Radcliffe. Hindi ba sinabi namin sa nanay mo na hiwalay na tayo? Hindi ba nararapat iyon? Bagamat peke ang kanilang diborsyo, pinaniwalaan ito ni Knox Ridge. Kung makikita silang dalawa na magkasama ngayon, madali itong magduda sa kanyang biyenan. Ayos lang, nalaman ng nanay ko kanina. Sa tingin mo iniimbitahan kanya para sa isang magandang dahilan. Gusto niyang gumastos ka. Binigyan siya ng tingin ni Keller Radcliffe. Ginamit ako bilang cash cow, ha? Fine, wala na akong masyadong natira, pera na lang. Dumukot si Julius Reed sa kanyang bulsa, inilabas ang isang gusot na $1 bill. Sa isang iglap, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Samantala, umalangaw sa gilid ang halakhak ni Dempsey Davenport na parang tili ng baboy. Haha, isang tycoon na may $1, hindi ka man lang makakarating sa suburb sakay ng bus.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 407, masyadong mahal ang delivery fee sa Lungguhit Isa. Sa oras na si Graham Cook at ang iba pa ay bumaba sa hagdan, ang kanilang mga binti ay napakatigas na hindi sila makatayo. Pagsilip sa oras, 3:00 na ng hapon. Isang grupo ng mga tao ang nagsalit-salit buhatin si Bran Cook pababa mula sa mataas na gusali sa kanilang 20s, bawat isa ay pagod tulad ng susunod. Amos Davenport, tatalunan kita sa lupa sa mga araw na ito. Nagmura si Graham Cook, mga kamay sa kanyang balakang, habang nakatingala sa 30 kalahating palapag na gusali sa kanyang harapan. Gusto niyang maglakad ngayon, ngunit ang kanyang mga paa ay masyadong mahina para tumayo. Master Cook, magpahinga na tayo, pagod na pagod ako, tati pa ako kapag lumakad pa ako. Humihingal ng husto ang isang pamilya ng Cook, nilulunok ang kanyang laway. Uhaw na uhaw sila at umuusok ang kanilang lalamunan, at walang mabibaylang tubig sa daan. Naging mahirap na buhatin si Bran Cook pababa mula sa itaas na mga palapag, at ngayon ay nakahandusay na sila sa lupa, napakahina para makagalaw. Solomon, bumili ka ng isang bote ng tubig na maiinom, ako. Nagsimulang magsabi si Graham Cook ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Lahat sila ay basang-basa sa pawis, ngayon ang bawat isa sa kanila ay humihingal at hindi makagalaw. Master Cook, hindi ko na rin maramdaman ang aking mga paa. Sino ang nakakaalam na si Bran Cook ay mabigat? Dahil lang sa maayos ang kalagayan ko kaya hindi ako namatay sa gusaling iyon. Ang taong tinatawag na Solomon ay nakahiga sa kalsada, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na supermarket sa kabilang kalye, na naglalaway sa pagnanasa. Pero hindi talaga siya makagalaw ngayon. Halos 30 palapag ng mataas na gusali, na nagdadala ng isang tao pababa, pinapatay siya nito. Baka mag-order na lang tayo ng takeout. Mahinang sabi ni Graham Cook. Hayaan mo akong makita. Inipon ni Solomon ang lahat ng kanyang lakas para ilabas ang kanyang telepono at nang makita niya ang 5 yuan na bayad sa paghahatid sa screen, mabilis niyang ibinalik ang telepono. Ano ba? Kung hindi tayo bibili ng isang bagay, mamamatay tayo sa uhaw. Umusok ang lalamunan ni Graham Cook, hindi na siya makatagal. 5 yuan ang bayad sa paghahatid. Master Cook, sasagutin mo ba ang gastos na ito para sa akin? Mahinang tanong ni Solomon. 5 yuan. Nag-alinlangan si Graham Cook habang nakatingin sa kalye sa supermarket na wala pang 20 metro ang layo, ganyan lang at 5 yuan. Di bale, magpahinga tayo sandali. Bagamat marami na siyang nilustay na pera, kilalang kilala siyang kuripot. Lalo na sa pera na itinuring niyang rip-off, lalo siyang nag-aatubili na gumastos. Graham Cook, maya-maya lang, biglang tumalikod sa kanila ang isang sasakyan na dumaan sa kanila. Sino ito? Narinig ni Graham Cook na may tumawag sa kanyang pangalan, tumangala, at nakita ang isang Bentley na nakaparada sa kanyang harapan. Habang dahan-daang bumababa ang bintana sa likuran, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa loob. Stacy Cook. Kinusat ni Graham Cook ang kanyang mga mata, na pagtantong hindi siya nagkamali ng tao. Ang lalaking nakaupo sa Bentley ay si Stacy Cook, na umalis sa pamilya Cook 15 taon na ang nakalilipas at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Siya rin ang anak na pinahahalagahan ni Old Master Cook. Nitong 15 taon, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Stacy Cook o kung buhay pa siya. Kung hindi lang nagbago ang hitsura ni Stacy Cook, hindi maniniwala si Graham Cook na ang nawawalang miyembro ng pamilyang Cook na ito ay bumalik sa Gonzales City. Ito ay hinubad ni Stacy Cook ang kanyang salaming pang-araw at sinulyapan si Bran Cook na walang malay. Anak ng matandang lalaki, si Bran Cook. Nagmamadaling pinakilala siya ni Graham Cook. Nang makita ang kahangahangang Bentley, alam niyang si Stacy Cook ay maaaring gumawa ng mabuti para sa kanyang sarili sa mga nakaraang taon. Kaya ang maliit na Bran, halos hindi ko siya nakilala. Tumanggaw si Stacy Cook at sinabi sa 3 lalaki, sumakay na kayo sa kotse. Sige, si Graham Cook, gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya, na parang humihigop ng gatas, nanginginig na tumayo. Dahil sa nagngangalit na mga ngipin at isang mukha na nagiging pulang-pula, sa wakas ay nagawa nilang magtaas ng Bran Cook sa Bentley. May tubig ba? Mahinang tanong ni Graham Cook. Oo. Inihagis ni Stacy Cook ang 6 na bote ng mineral na tubig,
na galit na sinunggaban ni na Graham Cook at Solomon at nilagok ng wala sa oras. Nabangkarote na ba ang pamilya Cook? Nang makitang malungkot ang dalawa, na para bang matagal na silang walang tubig, nakakunot ang noo ni Stacy Cook. Nang umalis siya, ang pamilya Cook ay mayroon pa ring mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Hindi kaya pagkatapos ng 15 taon ay tuluyan na silang nasira. Silang tatlo ba ay namam-alamos sa lansangan? Master Cook, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo ng dahan-dahan. Isinalaysay ni Graham Cook, kasama ang kanyang nakausli na tiyan, ang lahat ng nangyari mula nang bumalik si Bran Cook mula sa kabisera. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, sinulyapan ni Stacy Cook ang mga nagtataasang gusali na unti-unting nawawala sa likuran nila at sinabing nakakulong ang kilay, may nangahas talagang ay bully ang pamilya Cook. Ngunit naging matagumpay si Bran, na napakahusay. Isang dragon ang lalabas mula sa pamilyang Cook. Master Cook, kailangan mo ba ng tulong ko? Noon lang, tanong ng kalbong driver na nagmamaneho. Hindi sa ngayon. Kung papatayin natin sila ng direkta, ito ay magiging masyadong maluwag para sa kanila. Mas mainam na ipaalam sa kanila na patay na sila, sabi ni Stacy Cook habang nagsisindi ng tabako at samando sa kanyang upuan, dahan-daang humihinga. Master Cook, saan ka nagpunta sa mga nakaraang taon? Nami-miss ka ng pamilya. Curious na tanong ni Graham Cook. Pumunta ako sa North Africa. Maswerte akong nakabalik itong buhay. Huminga ng malalim si Stacy Cook sa kanyang tabako at bumantong hininga, na-miss ko ang bahay at bumalik para ipagdiwang ang bagong taon. Ngunit huwag kang mag-alala, pagkatapos ng taong ito, ang pamilya Cook sa Gonzales City ay magiging kilala sa buong Five River Province. Dahil doon, marahas niyang pinahipan ang kanyang tabako, at lumipad ito palabas ng bintana, tumama sa isang billboard. Kuwait. Ayon sa kasunduan, pupunta sana si Julius Reed sa airport ngayon kasama si Keller Radcliffe at ang kanyang pamilya para sunduin ang nakababatang kapatid ni Knox Ridge na si Bryson Ridge. Ngunit ang mapagmasid na Knox Ridge ay matagal nang napansin na ang kanilang diborsyo ay isang pakunwering. Binalak niyang harapin si Julius Reed at pilitin ang isang tunay na diborsyo sa pagitan nila. Habang nangongolekta si Julius Reed ng mga utang, tiyak na hindi siya naging mabait sa kanya. Ngayon, minamaliit ng kanyang maternal family ang Knox Ridge, na minumura pa nga siya sa pagbanggit sa kanyang pangalan. Gayunpaman, upang kunin ang Bryson Ridge, naisip ni Knox Ridge na magagamit pa rin niya si Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naging napakahusay sa ibang bansa, at ang pagpapakita sa isang pusat ay medyo nakakahiya. Kaya naman, naisip ni Knox Ridge ang Rolls Royce ni Julius Reed, para lang malaman na may mga huling minutong gawain si Julius Reed at mahuhuli. Talagang ikinagalit nito ang Knox Ridge. Sasabihin ko sa iyo, ang bastard na iyon ay sadyang sumasalungat sa akin. Nakatayo ang mga kamay niya sa kanyang balakang, nang gagalaiti kay Keller Radcliffe sa loob ng pusat. Bagamat kinuha niya ang pera ni Bran Cook at pumayag na tulungan siyang mapadali ang kasal kay Keller Radcliffe, hindi niya inisip na gamitin si Julius Reed sa kanyang kalamangan sa sandaling ito. Ito ay para lamang iligtas ang mukha, pagkatapos nito, maaari niyang sabihin sa kanya na mawala. Nanay, huminahon ka sa mga sumpa. Keller Radcliffe said, obviously displeased. Si Julius Reed ay naging sapat ang pasensya sa kanila, ngunit ang kanyang sariling mga magulang ay tila lubos na walang utang na loob. Ang pang-apat mong tiyahin ay gustong-gustong magpakitang gilas. Ang anak niya ay kumita sa ibang bansa, at tiyak na gugustuhin niyang ipagmalaki iyon pagbalik nila. Balak ko sanang sunduin sila sa Rolls Royce para maiwasan ang pangungutya niya. Tingnan mo ngayon kung ano ang nangyari. Ayaw ko nang sumama. Nakaramdam ng hindi komportable si Knox Ridge sa loob. Gustong-gusto ng mga ninuno na Jin ng kanyang pamilya ang paghahambing at pagpapakitang gilas, mas masahol pa kaysa sa iba ay napakahirap tiisin. Ang kakayahan ni Bryson Ridge na magpakitang gilas ay higit pa sa Knox Ridge, nang walang pag-aalinlangan. Kami ay nabubuhay sa aming sariling buhay, hindi namin ginagastos ang isang sentimo ng kanilang pera. Ano ang dapat ikatakot? Bumantong hininga si Burl Radcliffe habang nagmamaneho. Shut up, wala kang kwentang bagay. Kung may achievement ka, ako ba ang nasa posisyon na ito? Sinampal ng Knox Ridge ang malakas na pag-abuso, na tinakat si Burl Radcliffe sa katahimikan.
Nay, pigilin mo muna ang mga salita mo. Kahit papaano ako na ngayon ang chairman ng Radcliffe Group, hindi tayo mababa kahit kanino. Mahinang ungol ni Kela Radcliffe. Pa, pinalayas mo ang lolo mo, at sinusumpa kami ng pamilya Radcliffe. Huwag mong pag-usapan ang tungkol sa kumpanya mo, nasa bingit na ng bangkarota. Kapag bumagsak ito, tatawa ang mga tao sa kanilang mga ngipin. Pagtalikod, nagpa siya si Knoxridge na hindi na niya sasabihin pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 408 Show of Sisters sa Lungguhit 1. Pagdating nilang tatlo sa airport, nakita na nila si Bryson Ridge at ang anak nitong si Luis Leo Cadia na nakatingin sa paligid mula sa malayo. Knoxridge, miss na kita. Bagamat nag-aatubili si Knoxridge, umakyat pa rin siya sa Bryson Ridge na may kunwaring sigasig at niyakap siya. Luis, ito ang auntie mo. Dapat nakita mo siya noong bata ka pa. Napatingin si Bryson Ridge sa anak. Dapat, tita, halatang matanda ka na. Mukhang hindi talaga bagay sa mga tao ang manirahan sa bansang ito. Itinaas ni Luis Leo Cadia ang kanyang salamin sa kanyang ilong, tinitingnan ang Knoxridge pataas at pababa. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng simoy ng dagat sa iyong mukha, ang iyong balat ay basag na lahat. Ang Gonzales City ay dating isang maliit na nayon ng pangingisda. Kahit na ito ay naging isang lungsod, hindi pa rin ito angkop para mabuhay. Ang dahilan kung bakit siya pinangalan ng Luis Leo Cadia ay dahil gusto ng kanyang ama na si Celeste Leo Cadia na maging mayaman ang kanyang anak. Si Bryson Ridge ay nahuhumaling din sa kayamanan, at ang mag-asawa ay dumating sa pangalang ito ng magkasama. Sa una, ang mag-asawa ay naghugas ng pinggan sa ibang bansa upang pandohan ang pag-aaral sa Universidad ni Luis. Hindi nila inaasahan na mapapansin ni Luis ang anak ng isang lokal na amo at magiging manugang. Mula noon, naging maayos ang kanyang karera, at siya ay nagkakahalaga ng milyon-milyong, na humantong sa isang medyo magandang buhay. Gayunpaman, sa panlabas, inaangkin nila na binuo ni Luis ang kanyang karera ng mag-isa. Ngayong nakita niya ang Knoxridge, partikular na ipinahayag ni Luis ang kanyang espiritu ng pagsamba sa dayuhan sa pamamagitan ng pagmamaliit sa Gonzales City. Luis, ilang taon ka palang nasa abroad na kalimutan mo na ang bahay mo. Mangingisda ang lolo mo, at kami ng nanay mo, di ba? Nagdilim ang mukha ni Knoxridge, napakalungkot. Malinaw na ito ay isang paraan ng pagtawag sa kanya ng matanda at panunuya sa kanya dahil sa kawalan ng pera upang pumunta sa ibang bansa. Knoxridge, hindi iyon sinasadya ni Luis. Kapag nag-abroad ka, mauunawaan mo na. Napakaganda ng tanawin sa ibang bansa, maaari kang maglupusay at uminom sa anumang ilog, hindi lang ito malusog, ngunit napakatamis. Hindi sinasadyang ipinakita ni Bryson Ridge ang kanyang brilyante na singsing at ang gintong kwintas sa kanyang leeg, na kasing kapal ng isang pinky finger. Itong hanging domestic, ubo-ubo. Mabilis niyang tinakpan ng kamay ang bibig at sumigaw kay Luis, "Anak, nasaan ang maskara? Nasasakal ako. Eto, kung alam kong ganito kalala ang kapaligiran, tiyak na hindi na ako babalik." Sa hitsura ng pagkasuklam, itinaas ni Luis ang kanyang ilong at naglabas ng dalawang maskara sa kanyang bulsa, iniabot ang isa kay Bryson Ridge at nagsuot ng isa. Knoxridge, ang mga maskara na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang bawat isa, kaya hindi na lang kita bibigyan. Dito ka na nakatira, kaya dapat ay hindi mo ito kayang harapin. Hindi ko kaya, sanay akong makalanghap ng sariwang hangin. Masyadong sensitibo ang aking baga at ilong. Dahan-daang binuksan ni Bryson Ridge ang maskara at marahang inilagay ito sa kanyang bibig. Ang mga salitang ito ay nagpalungkot sa Knoxridge. Hindi ba't pagpapakita lamang ito ng yaman? Ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kung tutuusin, mas mayaman sila. By the way, dapat kapatid ko to diba? Nakasuot ng maskara, nilapitan ni Luis si Kela Radcliffe. Nabalitaan ko na ang asawa mo ay walang kwenta, nakaupo lang sa bahay habang naglalaba at nagluluto buong araw. Totoo ba iyon? Hiwalay. Mabilis na naputol ang Knoxridge. Nakipaghiwalay ang pinsan ko ng napakabata. Ngunit hindi rin masama, sa hinaharap, maaari kang magpakasal sa isang mayamang lalaki na nasa edad 40 o 50 at ikaw ay nakatakda sa buhay.
Pagkatapos ay maaari mong dalhin ang iyong tiyahin at tiyuhin sa ibang bansa upang makita ang mundo at palawakin ang iyong pananaw. Medyo nagulat si Louis nang marinig na si Keller Radcliffe ay diborsyado. Actually, hindi mo naman kailangan maghiwalay. Kung may asawa ka na, nakakatipid ka sa pag-hire ng tulong sa bahay. Kung hindi, kailangang gumastos ng pera ang tiyahin mo sa isang domestic worker, na malaki rin ang gastusin sa iyo. Eksakto, Knox Ridge, kahit hindi mo nakita ang pinakamagaling na manugang, nakita mo ang pinakamasama sa aming magkakapatid. Iyan pa rin ang dapat ipagmalaki. Bakit ka pa mag-abala? Buti na lang may katulong. Nag-hire ako ng 3 katulong sa ibang bansa. Hinihintay nila ako kamay at paa, parang reyna ang buhay. Inilabas ni Bryson Ridge ang kanyang telepono at tiningnan ang lagay ng panahon, napakataas ng usok na ito. Ang baga ko, kumain na tayo, nagugutom na ako. Ang pagkain sa eroplano ay sadyang hindi nakakain, kahit na ang aking aso ay kumakain ng mas masarap kaysa doon. Ang pagpapakitang ito ng Knox Ridge ay halos sumabog sa galit, ngunit hindi niya ito maipakita, kaya kinailangan niyang tiisin ito at humanap ng pagkakataon upang ipakita ang sarili. Mr. Radcliffe, magmaneho ka na. Si Burl Radcliffe, nang marinig ang utos, ay tumakbo kaagad at pinaandar ang pesat patungo sa grupo. Pang-4, maghapunan muna tayo, sabi ni Mr. Radcliffe. Binuksan ni Knox Ridge ang pinto ng pasahero at papasok na sana. Sandali, biglang tinawag siya ni Louis Leocadia. Tita, anong klaseng sasakyan ito? Sinuri ni Louis Leocadia ang sasakyan at nakasimangot na sinabi, paano ito mukhang isang scrap car? Ligtas pa ba ito? Kung may mangyari sa kalsada, hindi natin ito kayang harapin. Lalong pumangit ang kutis ni Knox Ridge sa sinabi nito. Eksaktong nangyari ang kinatatakutan niya, muli niyang sinumpa si Julius Reed sa kanyang puso. Kung nakarating lang sana sila sa isang Rolls-Royce, wala nang pagkakataong magpakitang gilas sina Louis Leocadia at Bryson Ridge. Ito ay isang pesat, binili ito ng iyong tiyuhin 10 taon na ang nakakaraan. Ginagamit namin ito sa lahat ng oras, hindi ito nagdulot ng anumang problema. Awkward na pinakilala ito ni Knox Ridge. Naalala ko na ngayon. Naz-apo ni Louis Leocadia ang kanyang noo, na may epiphany, ang aming kasambahay ang nagdadrive ng kotseng ito, hindi man lang bagay na maging isang taxi sa ibang bansa. Tanging ang mga mahihirap na tao sa ating bansa ang gustong magmaneho nito. Matatawag ba itong kotse? Hindi man lang ito maging isang paraan ng transportasyon. Eksakto, mukhang luma na. Knox Ridge, hindi pa ba nakakabili ng bagong sasakyan ang pamilya mo? Tiningnan din ni Bryson Ridge ang dekada gulang na pesat ni Burl Radcliffe nang may paghamak. Bumili kami ng Rolls-Royce kamakailan, ngunit hindi ito maginhawang dalhin ngayon, sabi ni Knox Ridge. Kinailangan ni Knox Ridge na ilabas ang Rolls-Royce ni Julius Reed, kung hindi niya talaga mailigtas ang mukha. Kung alam niyang ganito ang mangyayari ngayon, hindi na sana siya pupunta para sunduin ang sino man sa airport. Mapahamak ka, Julius Reed. Mabangis siyang nagmura sa kanyang puso. Tita, hindi mo kailangang magpanggap, lahat tayo ay pamilya. Paano kung medyo mahirap ka? Walang tumatawa sa iyo. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao ay mahirap, iilan lamang ang katulad ko, sabi ni Louis Leocadia, na sinusubukang maging maunawain. Ang supercar na mayroon ako na nagkakahalaga ng 10 milyon kahit na hindi mo kayang bayaran ang gas. Ang taunang pagpapanatili lamang ay sapat na upang mabili ang iyong sasakyan, idinagdag niya. Maging si Burl Radcliffe ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa kanyang mga sinabi. Sinong nagsabing nagsisinungaling ako? Dadalhin ko ito mamaya at ipapakita ko sa iyo. Matigas na sagot ni Knox Ridge. Kaya sabihin sa akin, ano ang mga katangian ng isang Rolls-Royce? Ano ang mayroon ito sa likod? Tanong ni Louis Leocadia, na mabisang tinutusok ang Knox Ridge. Wala siyang Rolls-Royce, kay Julius Reed iyon, kaya pareho silang walang ideya ni Burl Radcliffe. You see, there's no need for this. Sabi nga poverty limits ambition. Tita, you really shouldn't be like this. Hindi pa natatapos si Louis Leocadia sa kanyang pangungusap, lumapit si Keller Radcliffe at binigkas ang lahat ng katangian ng isang Rolls-Royce sa harap niya mismo.
Ang isang tao na hindi kailanman nagmaneho ng isa ay hindi maaaring malaman ang lahat ng mga detalyeng iyon. Pinsan, sumakay ka siguro sa kotse ng isang mayamang lalaki. Hindi mo kayang i-degrade ang sarili mo ng ganyan. Bagamat mahirap at nakakapagod ang pagtatrabaho, kung gagawin mo ang ganoong bagay, magdudulot ka lang ng kahihiyan sa pamilya. Espekulasyon ni Luis Leo Cadia na si Kela Radcliffe ay dapat na itinatago ng isang tao, kung hindi, paano niya malalaman ang napakaraming bagay? Marahil ay may kasama pa siyang natulog sa kotse. Pero hindi niya masabi iyon ng diretso sa harap ng mga nakakatanda. Pumunta kayong lahat sa Roosevelt Restaurant. Tatawag kami ng nanay ko ng ride-hailing service. Malamang na mahihimatay kami sa basurang ito bago pa man makapasok, sabi ni Luis Leo Cadia, na masama ang tingin sa pusat bago inilabas ang kanyang telepono para magpaandar ng sasakyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 409, paglalaban para sa isang paradahan sa Lungguhit 1. Ayaw sumama ni Julius Reed, pero may kailangan talaga siyang asikasuhin. Masyadong magulo ang sitwasyon sa Five River Province, na ang impormasyon ay patuloy na ipinapadala ni Finn Carmichael, kahit na nagmumungkahi na marami ang nagpaplanong lumusot sa Gonzales City. Sa papalapit na bagong taon, ayaw ni Julius Reed na maging hindi mapakali kahit sa panahon ng bakasyon, kaya pumunta siya sa Copper Sparrow platform upang ayusin si Aaron Jackson na mag-set up ng mga depensa. Tungkol sa mga bagay tungkol sa Skyfire Cult at sa Ridge Family, sina Finn Carmichael at Lucan Davenport ay lubusang sinusubaybayan ang lahat. Matindi ang pag-aaway ng magkabilang panig, at nabalitaan na ang misteryosong babae ay maaaring dumating sa Five River Province pagkatapos ng bagong taon, kaya pinipigilan ng magkabilang panig ang kanilang sarili. Matapos umalis sa Copper Sparrow platform, sinulyapan ni Julius Reed ang oras at tahimik na nagmura, Champagne. Ang oras na napagkasundoan niya kay Kela Radcliffe ay malapit na sa kanila, at iyon ang pinakamaraming panahon para sa pagsisikip ng trapiko sa gabi. Ang pagkuha ng helicopter ay malinaw na hindi makatotohanan, ito ay masyadong kapansin-pansin, at hindi rin maginhawa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, muling humingi ng electric bike si Julius Reed kay Aaron Jackson at sumakay ito sa bangkita, na nagmamadaling pumunta sa lokasyong ipinadala ni Kela Radcliffe. Ang isang paglalakbay na maaaring tumagal ng 40 minuto sa pamamagitan ng kotse ay tumagal lamang ng 15 minuto sa electric bike. Roosevelt Western Restaurant, napakabalintuna. Isa itong restaurant na pag-aari niya. Tulad ng para sa orihinal na may-ari ng restaurant, ito ay natural na Ovidio Cook. Noon, naisip ni Julius Reed na magiging romantikong isama si Kela Radcliffe para sa ilang western cuisine, kaya pinili niya itong western restaurant, na sikat sa Five River Province sa mahabang panahon. Ang mga tampok ay medyo tunay, sinabi na napakalapit sa estilo sa ibang bansa. Hindi mock western cuisine. Dahil oras na ng hapunan, napakaraming tao sa restaurant, at ang Knox Ridge at ang kanyang grupo ay nakabuo ng mahabang pila sa kanilang pagdating. Nang dumating si Julius Reed sa bagong restaurant ng Roosevelt sakay ng kanyang electric bike, nagkataon na nakuha niya ang huling available na ground parking spot. Ang isang electric bike ay isang sasakyan pa rin, kaya natural, kailangan itong iparada sa isang lugar. Kaya, si Julius Reed ay nagpreno, bumaba, at nilock ang kanyang bisikleta sa isang maayos na pagkilos. Beep, beep, maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang busina ng sasakyan mula sa likuran. Lumingon si Julius Reed at nakita niya ang isang Mercedes na ibinababa ang bintana nito at bumubusina sa kanya. Hoy! Ilipat mo ang maldito mong electric bike, scram. Matagal nang naghahanap ng paradahan si Luis Leo Cadia, at nang makita niya ang isa, nagmaneho siya at nakitang kinuha ito ng isang electric bike. Halos mabaliw siya sa frustration. Nagrente siya ng kotse para magkaroon ng magandang impresyon, para lamang matugunan ang abala na ito. Ang paghahanap ng parking space ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Narinig mo na ba ang first come, first served? Hindi pinansin ni Julius Reed si Luis Leo Cadia. Huli na siya at kailangan niyang magmadali para kumain kasama si Kela Radcliffe. Kung hindi man, kung siya ay huli, hindi matatapos ang paglalaway ni Knox Ridge. Ibigay mo sa akin ang iyong pwesto para sa $100, paano ito? Si Luis Leo Cadia ay naglabas ng $100 na papel mula sa kanyang bulsa,
Sapat na iyon para sa iyong araw na kita. Hinuhusgahan niya si Julius Reed sa pamamagitan ng kanyang kasuotan at electric bike, sa pag-aakalang isa siyang delivery person. Sa tingin mo ba marami kang pera? Lumapit si Julius Reed, inagaw ang papel de bangko, at hinampas ito sa mukha ni Luis Leo Cadia. Itago mo ang pera mo at ikaw mismo ang gumastos, tanga. Kung hindi dahil sa pagmamadali ni Keller Radcliffe, seryosong tinuruan niya ng leksyon ang lalaking ito na manonood ng ugali. Ang mga mahihirap ngayon ay tiyak na may malaking pagmamalaki. Si Bryson Ridge, na nakaupo sa upuan ng pasahero, ay sarkastikong sinabi, hindi katakataka na nananatili silang mahirap, hinahayaan ang isang pagkakataon na kumita ng pera ng ganoon na lamang. Karapat-dapat silang sumakay ng mga electric bike habang buhay. Hanapin pa natin. Habang pinagmamasdan ang umaatres na figure ni Julius Reed, dumura at nagmura si Bryson Ridge, palaging nagmumula ang problema kung saan hindi inaasahan. Si Luis Leo Cadia ay nagmaneho muli, ngunit ang mga ground parking spot ay nakuha na lahat, na walang kahit isang puwang na magagamit. Marami pang ibang sasakyan ang naghihintay sa labas, na nagpapahiwatig kung gaano kasikat ang Roosevelt Western Restaurant. Anong gagawin natin ngayon? Walang paradahan. Nasuntok ni Luis Leo Cadia ang manibela sa pagkadismaya. Siya ay nagrente ng isang Mercedes sa malaking gastos upang ipakita sa kanyang tiyahin, lamang upang salubungin ng gridlock sa sandaling siya ay pumasok sa lungsod. Matapos ang isang nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na sila, ngunit wala silang mahanap na parking space sa pagpasok. Mahigit 10 minuto na silang nagmamaneho, pero wala pa ring sasakyan. Go! Smash that electric scooter. I screw this poor bastard, we can just pay him off. Pagkuha ng parking space na ganyan, grabe walang quality. Naisip ni Knox Ridge ang mapagmataas na kilos ni Julius Reed, at namumula siya sa galit. Okay, ma'am. Tuwang-tuwang itinaas ni Luis Leo Cadia ang kotse, at marahas na dinurog ang electric scooter sa ilalim nito. Tila pakiramdam na hindi sapat ang isang tama, paulit-ulit niyang binangga ito ng ilang beses, sinisigurado na ang electric scooter ay ganap na total bago bumaba ng sasakyan. Sa pagtingin sa scooter na ngayon ay nagkapira-piraso kung saan-saan, nadama ni Luis Leo Cadia ang isang napakalaking pakiramdam ng kasiyahan. Tingnan natin kung ano ang gagamitin mo, tanga, para maghatid ng mga pagkain ngayon. Maghintay hanggang pagmultahin ka hanggang kamatayan dahil sa pagiging huli mo. Lumapit siya sa scooter at marahas na sinipa ito ng 2 beses, saka lang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Tara na, kain na tayo. Nagugutom na ako. Hinayla ni Knox Ridge si Luis Leo Cadia, patungo sa Roosevelt Restaurant. Sa oras na pumasok si Julius Reed sa restaurant, nalaman niyang nakapila pa rin si Keller Radcliffe at ang party nito. Sa pag-iisip ng pasabog na ugali ng kanyang biyenan, wala siyang ibang nagawa kundi ang tumawag para makuha si Keller Radcliffe. Nakarating ka na ba? Lumapit si Keller Radcliffe, medyo hindi nasisiyahan. Galit ka ba dahil na late ako? May dumating. Nakonsensya si Julius Reed. Hindi. Tuyong tumawa si Keller Radcliffe. Medyo walang magawa, ito na ang ika-4 na tiya ko, nagpapakitang gilas pagkabalik niya. Mahilig din magyabang ang nanay ko pero hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanila, nagluluto siya sa frustration. Napakawalanjiya din ng pinsan kong lalaki. Iniisip ang ugali ni Luis Leo Cadia, nakaramdam siya ng pagkasuklam. Nakapila pa rin. Sinulyapan ni Julius Reed ang lugar kung saan naroon sina Knox Ridge at Burl Radcliffe, na may higit 10 tao sa unahan nila. Oo, hindi ko inasahan na magiging ganito kasikat ang Roosevelt Restaurant. Kung alam ko, mas maaga sana tayong pumunta para pumila. Gutom na ang lahat at mamaya magrereklamo ang tita at pinsan ko. Walang magawang sabi ni Keller Radcliffe. Maghintay ka dito, may kaibigan ako dito. Hahayaan ko silang tulungan kang putulin ang linya. Huwag mo lang sabihin na ako iyon, sabihin mo sa kanila na mayroon kang kaibigan dito. Pagkasabi nito, tumalikod si Julius Reed at tinungo ang opisina ng manager. Habang tinutulak niya ang pinto ng opisina ng manager, ang manager na nanunood ng pelikula sa kanyang computer ay dali-daling isinara ito, naiiritang nagmumura, sino ang hindi marunong kumatok? Ako ito. Isinara ni Julius Reed ang pinto sa likod niya at naglakad papunta sa tapat.
Boss, ang manager, na napagtantong boss niya iyon, ay dali-daling binitawan ang pagmamataas na kilos at nagpanggap na paraan, kailan ka pa nakarating dito? Kung alam kong darating ka, tinatanggap kita ng personal. Alam na alam niya ang kapangyarihan ni Julius Reed, na binili ang nangungunang western restaurant na ito mula sa Ovidio Cook, halatang hindi siya ordinaryong tao. Cut the crap, kailangan ko ng table for 6. Si Julius Reed ay nagsalita ng malinaw at sa punto. Walang problema. Sa itaas ng Von Danvers Hall, inilaan ko ito para sa iyo. Maaari kang dumiretso doon. Mabilis na sumagot ang manager. Na may pila sa labas, bakit may available ka pang kwarto? Tumingin si Julius Reed sa manager na may nagtatakang ekspresyon. Hey, boss, balak ko sanang imbitahan ang girlfriend ko sa hapunan ngayong gabi, kaya nagpareserba ako. Pero ngayon na kailangan mo, natural, sa iyo na ang gamitin. Napakamot ng ulo ang manager, medyo nahihiya. Gawin mo ulit yan, at matanggal ka sa trabaho. O at, bantayan mo yung electric scooter na nasa pintuan para sa akin, huwag mong hayaang may mangyari dito. Matapos siyang turuan ay umalis na si Julius Reed sa restaurant. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng isang tao na manood ng iyong scooter ngayon din. Tinawagan ng manager ang pinuno ng security, bantayan ang electric scooter sa labas ng pinto, o lumabas ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 410, ang gintong singsing sa lungguhit isa. Baliw ba ang mga taong ito? Pumunta silang lahat dito para kumain. Nababaliw ako. Sa paglipas ng oras, at sa napakaraming tao na naghihintay na kumain, ang Knox Ridge ay nakaramdam ng kaba. Gaano katagal ang pagpila na ito? Lilipat na ba tayo sa ibang lugar? Tumingin si Burl Radcliffe sa 12-12 ng mga tao sa unahan at iminungkahi na lumipat sa ibang restaurant, dahil nagugutom na ang lahat. Kung titignan, baka hindi sila makakuha ng table kahit maghintay pa sila ng 7 o 8. Ang pangunahing problema sa pagkaing kanluranin ay ang mga tao na kumakain nito ng napakabagal, at pagkatapos nilang matapos, sila ay nananatili at nag-uusap ng ilang sandali, na tumatagal ng tuluyang umalis sa mesa. Magpalot ka na. Kung lumipat tayo ngayon, baka mahanap ni Julius kung sino ang nakakaalam kung ano ang papunahin tungkol sa atin. Inilabas ni Knox Ridge ang kanyang matalas na ugali, agad na pinatahimik si Burl Radcliffe mula sa pagsasalita pa. Nay, may kaibigan po ako dito, baka pwede kong itanong at tingnan kung pwede ba tayong pumila. Matapos marinig ang komento ni Julius Reed, lumapit si Kela Radcliffe sa Knox Ridge. Talaga, saka bilasan mo. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Knox Ridge, kasabay ng pagpasok nina Luis Leo Cadia at Bryson Ridge pagkatapos ay parada ang kanilang sasakyan at hindi maiwasang sumimangot nang makita ang mahabang pila. Napaka-backwater. Sa napakaliit na lugar, hindi pa sila nakakatikim ng tunay na lutuing kanluranin, pumipila sila para sa isang pagkain na palagi nating kinakain. Nagreklamo si Luis Leo Cadia habang papalapit sa Knox Ridge, na may bahid ng pagsisisi. Tita, bakit hindi ka pumila kanina? Sa mahirap na lugar na ito, kahit ang pagkuha ng pagkain ay napakahirap. Ayoko nang bumalik pa rito. Huwag kang mag-alala, may kaibigan si Kela na nagtatrabaho dito, siguradong mahahanap niya tayo ng table. Pagmamalaki ni Knox Ridge. Sa wakas, isang bagay na dapat ipakita. Siya ay pinigilan mula noong dumating sa paliparan, at hindi mo maiisip kung gaano siya kadesmaya. Ngayon, ang pagpapakita ng mga kakayahan at koneksyon ng kanyang anak na babae ay parang isang uri ng pagmamayabang. Pinsan ko, sa dami ng tao, kahit ang pagputol sa linya ay magiging mahirap. Ayoko talagang kumain kasama ang mga taong ito, mababa ito sa dignidad ko. Si Luis Leo Cadia ay hindi nasisiyahang tumingin sa mga taong kumakain sa paligid niya at bumantong hininga, malinaw na hindi nasisiyahan. Eksakto. Kulang lang sa karanasan ang mga tao sa mga ganitong maliliit na lugar. Knox, sinasabi ko sa iyo, sa ibang bansa, ganito ang lahat, kumakain kami kung kailan namin gusto, hindi na kailangang pumila ng ganito. Dapat talaga ang mga tao ay nakatira sa malalaking lungsod, ito ay mas masahol pa kaysa sa kanayunan sa ibang bansa. Tumanggaw si Bryson Ridge na may pagsang-ayon. Ang mga taong nakapila sa kwarto ay puro nagkwekwentuhan kaya maingay. Tita,
Mama, halika rito. Kaya lang, kumaway si Kela Radcliffe. Bilis, may available na table. Agad na sumugod si Knoxridge, habang medyo nagdududa pa rin sina Luis Leo Cadia at Bryson Ridge. Ngunit dahil sa gutom, wala silang nagawa kundi sumunod. Ginabayan ng isang waiter, umakyat ang grupo sa isang marangyang pribadong silid. Ang Von Danvers Room. Napakatahimik dito, may mga dedicated server. Tingnan mo, kailangan pang pumila ang mga tao sa ibaba, ngunit dahil sa paggamit ni Kela sa kanyang mga koneksyon, madali kaming nakarating sa maluwang na silid na ito. Walang iba, napakatahimik. Sabi ni Knoxridge, na tuwang-tuwa na ikan-away ang kanyang mga kamay, at hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya sa loob. Tita, kailan pa nagkaroon ng ganitong mga kaibigan ang pinsan ko? Ayon sa kanyang social circle, hindi niya siguro alam ang ganoong kalaking kuha. Lumingalinga si Luis Leo Cadia sa silid at sinabing, ito ang isa sa mga pinaka-eksklusibong pribadong kwarto sa restaurant, kadalasang nakalaan para sa mga manager at may-ari. At sa sobrang abala ng lugar, ang may-ari lang ang maaaring magkaroon ng awtoridad na panatilihing walang tao ang Von Danvers Room. Pagkatapos niyang sabihin iyon, natauhan si Knoxridge. Sa katunayan, sa napakaraming tao na nakapila sa ibaba, paano niya nagawang makapasok sa Von Danvers Room na ito? Sa mga tuntunin ng lokasyon at laki, ang Von Danvers Room ang pinakamalaki sa mga pribadong kwarto. Hindi kailanman binanggit ni Kela Radcliffe ang pagkakaroon ng mga kaibigan dito, kung meron siya, bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Bakit kailangan nilang pumila ng napakatagal sa ibaba? Tita, baka naligaw ang pinsan ko at nasangkot sa may-ari. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Pinandilatan ni Bryson Ridge si Luis Leo Cadia, pagkatapos ay lumingon ng may ngiti at sinabing, mabuti para sa isang babae na maging ambisyoso, ngunit pinakamainam na huwag masyadong umasa sa kanyang kabataan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay tumatanda sa bandang huli. Sa sinabi nito, nagsimulang maghinala si Knoxridge kung may relasyon si Kela Radcliffe sa may-ari. Hindi pa niya narinig na binanggit ng kanyang anak na may kakilala siya rito, kaya bakit bigla siyang may nakilala ngayon? Ang laki talaga ng private room na ito. Maya-maya lang, pumasok si Kela Radcliffe sa private room at umupo. Sinabi niya kay Knoxridge, Nay, malapit nang dumating si Julius Reed. Huwag mo siyang hayaan. Sabihin mo na mawala siya. Nasasaktan na akong makita siya. Walang tigil ang pagmumura ni Knoxridge sa tuwing naiisip niya si Julius Reed, halata sa boses nito ang galit. Tita, wag kang ang yumoko sa level ng mga tanga. Nung nagpark ako kanina, may nakita akong tandang delivery guy na naka-electric scooter na inaaway ako ng parking spot. Kahit mag-alok ng pera sa kanya ay hindi siya umalis, kaya nabasag ko ang scooter niya. Tingnan natin kung paano siya maghahatid ng pagkain ngayon. Pagmamayabang ni Luis Leo Cadia na may mapanoksong ekspresyon sa mukha. Exactly. Poor NPP, serves him right for riding an electric scooter. By the way, sino si Julius Reed? Tumingin si Bryson Ridge sa Knoxridge. Ito ang unang beses na narinig niya ang pangalan, ngunit parang pamilyar ito. Siya ang dating asawa ni Kela. Nagkabalikan tayo. Nagsalita si Kela Radcliffe sa malalim na boses. Pinsan, ano ba ang nangyari sa iyo? Sa wakas ay naalis mo na ang walang kabuluhang iyon. Naiintindihan ko na, napakasunurin niya kaya wala siyang pakialam kung paano ka maglaro sa labas. Si Luis Leo Cadia ay nagkunwaring bigla ang napagtanto. Naisip niya na ang pagiging kasama ni Kela Radcliffe ay nagbigay daan sa kanya na lantarang makipag-ugnay sa ibang mga lalaki. Kahit sinong normal na lalaki ay hindi magpaparaya sa kanyang asawa na gawin ang mga bagay na iyon. Tingnan mo ang iyong mga salita. Nagdilim ang mukha ni Kela Radcliffe, at si Luis Leo Cadia ay hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sorry for being late, may natali ako. Maya-maya lang, pumasok si Julius Reed sa private room at hinayla ang upuan sa tabi ni Kela Radcliffe. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Luis Leo Cadia, pareho silang napabulalas, ikaw pala. Ako si Luis Leo Cadia, pinsan ni Kela. Ikaw ba yon Julius Reed? Ang kilalang-kilalang walang kwentang manugang. Malamig na sabi ni Luis Leo Cadia. Ang tulala na ito sa isang electric scooter ay may katapangan na suwayan siya,
na naging dahilan upang magmaneho siya sa paligid ng paradahan ng matagal. Natural, hindi siya makapagbigay ng magandang mukha sa isang talo. Ako si Julius Reed, ngunit hindi ako walang kwenta. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed. So itong country bumpkin ay pinsan ni Kela. Maaaring kumilos siyang mayaman, ngunit tiyak na hindi siya mayaman. Ang kanyang relo ay isang knock-off, ang kanyang mga damit ay imitasyon, at ang tanging tunay na bagay sa kanya ay ang kanyang pares ng mga frame ng salamin, na walang kahit na mga lente sa mga ito. Ngunit hindi rin sila mahal, ilang libong dolyar lang. Sorry, may mistake. Buti na lang naka-electric scooter ang bayaw natin for delivery ngayon. Maglalaba ka pa ba at magluluto ng hapunan ngayong gabi? Naiinis na sabi ni Luis Leo Cadia, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. A mere delivery guy, mababa talaga ang tingin niya sa kanya. Siyempre naghuhugas ako. Ang pagde-deliver ng pagkain ay magandang trabaho rin. Pwede ko bang itanong kung anong ginagawa mo? Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Luis Leo Cadia. Ako ay isang simpleng boss lamang, nagkakahalaga ng ilang 10-10 milyong US dollars, nagbebenta lang ng ilang mga kalakal, naglalakbay sa buong mundo sa buong taon. Talagang nagpaplano akong magbukas ng branch sa lalong madaling panahon, palawakin ang negosyo. Bagamat hinamak siya, nakipagkamay pa rin si Luis Leo Cadia kay Julius Reed. Eksakto. Masarap din ang pagde-deliver ng pagkain. Kung tutuusin, hindi namin aasahan na lahat ay magiging kasing kahanga-hanga ng Luis ng aming pamilya. Tumango si Bryson Ridge. Sinamantala ang pakikipagkamay, mabilis na tinanggal ni Julius Reed ang singsing sa daliri ni Luis Leo Cadia. Anong ginagawa mo? Kawawang walang kabuluhan, sinusubukan mo ba akong pagnakawan? Nabaliw ka na ba sa kahirapan? Malakas na sigaw ni Luis Leo Cadia. Klang. Bago pa man makapag-react ang sinuman, inihagis ni Julius Reed ang singsing sa isang basong tubig. Ang gintong singsing ay talagang lumutang sa ibabaw. Lumutang ito sa ibabaw.